Ang sistema ng pag-sin-in ng iba ay mga mamahaling sasakyan, mansyon, at cash na ibinibigay. At ang iyong sistema ng pag-sin-in ay hindi isang gantimpala. Ang kagandahan ay isang gantimpala sa karisma. Habang ikaw ay nasa bagong pagtanggap ng unibersidad, nagmura ka ng tahimik. Ngayon na may sistema ka, ikaw pa rin ay isang walang pera. Ang sistemang ito ay hindi basta-basta na nakabin. Hindi ba't ang sistema ay para maging isang sugarol na umaasa sa iba? Kahit na nagrereklamo, kailangan pa ring mag-sin-in. Sa ganitong paraan, natapos mo ang isang taon ng pag-sin-in. Mula sa isang simpleng tao hanggang sa isang gwapo sa kausyong. Ngayon, ikaw at ilang mga kasama sa silid. Nakisali sa bagong pagtanggap ng unibersidad. Para lamang masilayan ng malapitan ang pagtanggap. Ang host na si Lin Shuiru, ang pinakamagandang estudyante. Nang kayo ay pumasok sa venue at umupo, biglang may lumitaw sa iyong harapan. Isang liwanag na tanging ikaw lamang ang makakakita. Nadiskubre na nakakuha ang host ng isang pagkakataon para sa random na pag-check-in. Matagumpay na nag-check-in, may premyong isang Aston Martin na sasakyan. Ang premyo ay naibigay na sa kalapit na paradahan, mangyaring suriin. Tumingin ka sa mga gantimpala sa liwanag at biglang lumiwanag ang iyong mga mata. Wow, sa wakas ay nakita mo na ang isang seryosong bagay pagkatapos ng mahabang panahon. Ang iyong mga labi ay bahagyang umangat na tila may hindi tiyak na kurba. Tumingin ka sa tala ng sistema. Naghahanda kang pumunta sa paradahan upang tingnan ang sasakyan. Ngunit sa oras na ikaw ay lumingon, hinila ka ng boss. Nagulat ka at nagtanong, "Anong ginagawa mo, Lausan?" Sandali na lang at darating na si Yon Shuiru. Ito ay isang pagkakataon na mahirap makuha. Kung aalis ka ngayon, hindi ba't sayang ang paghihintay? Ang isip mo ay hindi nakatuon sa kahit anong campus beauty. Bahagya kang umiling at naglakad na palabas. Bigla kong naisip na may kailangan akong gawin, kaya umalis na ako. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating ka na sa paradahan sa labas ng campus. Mula sa malayo, nakita niya ang puting Aston Martin. Kumikislap ito ng nakakasilaw na liwanag sa paradahan. Ang natatanging hugis nito na may kaunting bilog ay nagpapakita. Ang mga linya ng Aston Martin ay talagang kapansin-pansin. Tahimik itong nakaparada doon na parang isang natutulog na mabangis na hayop. Naglalabas ng malakas na aura. Maraming tao ang napansin ang magandang supercar na ito. Lahat sila ay tumingin dito na may mga mata ng pagkamangha, na may malalim na inggit at paghanga. Talagang karapat-dapat ito sa Aston Martin, ang ganda ay talagang puno. Bumulong ka ng isang komento tungkol sa ang sasakyang ito ay talagang kasiyasya. Bahagyang umangat ang iyong labi habang handa kang sumakay at tingnan. Dahan-dahan mong pinindot ang susi ng Aston. Nagbigay ng isang tunog ang Martin. Ang malalaking mata ay mabilis na kumislap. Habang tinitingnan ang bagong gising na halimaw, hindi ka nagatubiling. Buksan ang pinto ng sasakyan at umupo sa loob. Nararamdaman ang komportableng yakap ng upuan. Agad mong sinimulan ang sasakyan. Naghahanda kang umalis at magmaneho ng maayos upang maramdaman ang lakas ng sasakyan. Kakapasok mo pa lang sa pangunahing daan ay nakatagpo ka ng pulang ilaw. Maayos na nakaparada sa daan, naghihintay. Samantala, hindi kalayuan sa likod ay may isang bagong Porsche. Sa upuan ng driver ay may isang babae. Ang kanyang mahabang buhok ay basta na lang naituwid sa isang ponytail. Ganap na naipakita ang kanyang maliit na mukha na parang itlog ng gansa. Ang hitsura ng babae ay napakapurong-puro. Para bang isang kapitbahay na nakababatang kapatid na. Ang tao ay hindi makapagpigil na makaramdam ng pagnanais na protektahan siya. Tumingin sa harap. Habang tahimik na nagmamaneho ang babae, nakaupo sa tabi ng driver. Ang babae sa tabi ng driver ay nagbigay ng paalala. Ang babae sa tabi ng driver ay bahagyang nakakunot ang noo. Ngunit kung titingnan ng mabuti, makikita. Ang hitsura ng dalawang babae ay medyo magkapareho. Ngunit ang kanilang kasuotan ay bahagyang magkaiba. Ang babae sa tabi ng driver ay nakasuot ng modernong damit. Nakaupo roon, hindi pa rin maitatago ang kanyang perpektong kurba. Ang babae sa tabi ng driver ay nakatuon sa kalagayan ng kalsada. Habang tinitingnan ang babae sa upuan ng driver, sinabi niya ng may kaunting panghihinayang. Si Xiaoying ay kailangang maging mapanuri sa paligid habang nagmamaneho. At kailangan mo ring tingnan ang mga salamin. Kailangan mo ring bigyang pansin ang sitwasyon sa likuran. Pagkatapos niyang sabihin yon, kumatok ang babae sa salamin upang ipakita na tumingin ang kabilang tao. Si Liu Ying ay talagang masunurin. Nang marinig ang sinabi ng babae, agad siyang tumingin dito. Pero sa isang sulyap, halatang may pagwawalang bahala ang kanyang kilos. Si Liu Ying ay bahagyang umiling, ang kanyang malinis na mukha ay puno ng kawalang magawa. Ang ate niya ay palaging maingay, nakakabingi na talaga. Si Liu Ying ay naglakas loob na magreklamo sa kanyang isip. Siya ay nakatuon sa harap, nagmamaneho ng maingat at may kaba. Pagkalipas ng ilang sandali, Xiaoying, hindi ko sinasabi na dapat kang. Si Liu Meng ay patuloy pa rin sa kanyang walang humpay na pagsasalita. Si Liu Ying ay parang naguguluhan na. Lumiko siya at tumingin sa kanyang ate na may mukhang malapit na siyang magalit.
Sa mga sandaling iyon, biglang nakita ni Liu Ying si Liu. Si Meng ay napalaking mata at naglabas ng isang mahinang sigaw. Pindutin ang preno, preno, bilisan mo. Nakikinig si Liu Ying sa nagmamadaling tono ng kanyang kapatid. Doon lang siya lumingon pabalik sa harap ng sasakyan. Nakita ang papalapit na sasakyan sa harap at mabilis na pinindot ang preno. Pero medyo huli pa rin ang kanyang pagpindot sa preno. Ang sasakyan ay bumangga sa harap na sasakyan nang hindi makontrol. Naglabas ito ng isang malakas na tunog na parang bangga. Ikaw sa harap ay nakaupo sa sasakyan at nakikinig ng musika. Nagtatamasa ng napakagandang sandali. Bigla na lang narinig ang sasakyan na umuungol. Isang tunog na yumanig sa buong katawan ng sasakyan. Pati ang katawan ay tumalon pasulong. Tumingin ka sa rearview mirror. Grabe, ang bagong sasakyan ko. Sa unang araw, bumangga ka na sa likod ng sasakyan ko. At sa oras na ito sa likod na sasakyan, ang bangga kanina ay nagdulot ng gulat sa dalawang kapatid sa loob ng sasakyan. Agad na tumugon si Liu Meng, una niyang tiningnan ang kanyang kapatid na babae. Nang makumpirma niyang hindi nasaktan si Liu Ying, siya ay nakahinga ng maluwag. Huminga siya ng malalim at muling nagalit. Sabi ko na sayo, kapag nagmamaneho, kailangan mong maging mapanuri at makinig sa paligid. Ngunit hindi natapos ni Liu Meng ang kanyang sinasabi. Agad siyang sinunggaban ni Liu Ying at tinakpan ang kanyang bibig. Kung hindi dahil sa walang tigil na pagsasalita ng kanyang nakatatandang kapatid, paano siya mawawala ng konsentrasyon at makabangga ng sasakyan? Habang iniisip ito ni Liu Ying, lalo siyang nagalit at diretsong iniunat ang kanyang maliit na kamay patungo sa dibdib ng kanyang nakatatandang kapatid. Ito ba ay tunay na kapatid? Agad na tinamaan ang dibdib ng iba. Ngunit hindi talaga pinatawad ni Liu Ying si Liu Meng. Malinaw na nagdagdag siya ng puwersa sa kanyang kamay. Sinasabi ng iba na nagmamaneho ka at patuloy kang nagsasalita. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Si Liu Meng ay naipit ni Liu Ying sa kanyang pwesto. Siya ay umuungo ng 2 beses at agad na nagpakumbaba. Narinig ni Liu Ying na sumuko ang kanyang ate, kaya't siya ay humihikbi at tumigil. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa harap na sasakyan. Tumingin sa makikilala at makinis na linya ng supercar. Ang hugis at kurba ay huminga ng malalim. Sa isang tingin, ito ay talagang magandang sasakyan. Kung ganito, talagang nabangga ang tao, napakasama ng araw na ito. Umupo si Liu Ying sa loob ng sasakyan at huminga ng malalim. Sa kabila ng takot, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at bumaba. Nang bumaba siya sa sasakyan, nakita niyang bumaba ka rin. Ang iyong mahahabang binti ay ilang hakbang at narito ka na sa harap ni Liu Ying. Paano mo naman naiparada ang sasakyan na ito? Ito ay bago pa at nabangga ang likuran ng sasakyan. Habang sinasabi ito, lumakad ka patungo sa likuran ng sasakyan ng maingat. Sinusuri ang kalagayan ng lugar ng banggaan. Nakita na ang likuran ng sasakyan ay malalim na nakabagsak. Talagang malubha ang pagkakabangga na ito. Sa pagkakataong ito, kahit ikaw ay medyo naguguluhan. Tumingin si Liu Ying sa iyong mga galaw at walang magawa, pinigilan ang kanyang mga labi. Ito rin ay bagong sasakyan niya. Pero sa huli, siya ang may buong pananagutan sa pagbangga. Tiyak na siya ang nasa maling panig. Inayos ni Liu Ying ang kanyang emosyon at nagmadali. Lumapit siya sa iyo at taos-pusong humingi ng tawad. Talagang ikinalulungkot ko. Hindi maganda ang aking kakayahan at nagdulot ito ng abala sa iyo. Nais mo sanang magsalita, ngunit sa susunod na sandali, ang iyong sa iyong harapan ay biglang lumitaw ang isang liwanag. Nakita na ang host ay may pagkakataon na mag-sign in ng random, nais bang mag-sign in? Matagumpay na nag-sign in, congratulations, nakuha ang super level na 5 sunod-sunod na draw. Nais bang gamitin agad? Super level na 5 sunod-sunod na draw. Tumingin ka sa mga salita sa liwanag at hindi mo maiwasang itaas ang iyong kilay. Direkta mong kinontrol ang sistema gamit ang iyong isipan upang gamitin. Matagumpay na nagamit ang super level na 5 sunod-sunod na draw. Gantimpala, isang set ng Yulong Garden no isa na villa. Gantimpala, isang Lican hypercar. Gantimpala, isang Lamborghini Veneno. Gantimpala, isang maliit na layunin na kasanayan sa loob ng 10 araw. Tandaan, 100 milyon sa isang araw, unang hakbang upang maging panalo sa buhay. Gantimpala, super level na rebate skill para sa mga kumakain ng malambot na kanin. Tandaan ng mga babae na may hitsura na higit sa 75 puntos. Para sa mga gastusin ng host, makakakuha ng random na multiple na rebate. Nakikita mo ang mga mensahe ng gantimpala at ang nasa itaas. Ang malinaw na nakasulat na tala ay agad na nagpatigil sa kanya. Grabe, kung hindi ito dumating, ayos lang, pero nang dumating ito, nagulo na. Ang pakiramdam ng magkakasama at nag-aaway ay talagang nakakatuwa. Dito, si Liu Ying ay nakatingin sa iyo na nakatulala. Akala ko ay labis kang nagdadalamhati. Sa oras na yon, siya rin ay nagalala. Ang lalaking nasa harapan ay mukhang napakataas. Kung siya ay magagalit, hindi ba ako matatamaan? Si Liu Ying ay nanginginig sa loob at agad na nagsalita. Lahat ng ito ay kasalanan ko, ako ang may buong pananagutan. Habang nagsasalita si Liu Ying, si Liu Meng sa tabi ay bumaba rin sa sasakyan.
Una, tiningnan niya ang sitwasyon ng Aston Martin. Pagkatapos ay narinig ang boses ng kanyang nakababatang kapatid. Sabihin mo sa akin kung magkano ang kailangan kong bayaran, ako ang magbabayad. Nang marinig ni Liu Meng ang sinabi ng kanyang kapatid na babae, agad siyang umalis. Lumapit siya at bumulong sa kanyang tainga. Ito ay isang Aston Martin. Anong maibabayad mo para sa isang supercar na nagkakahalaga ng ilang milyon? Huwag kang magpakatanga, dapat ka nang tumawag sa insurance. Ganito ba kaswerte ang kapalaran mo? Sa unang araw ng pagmamaneho ng bagong sasakyan, nakabangga siya ng isang supercar. Huwag nang sabihin ang sarili mo kahit ang insurance company. Siguradong wala nang masabi ang mga tao roon. Si Liu Ying ay tahimik na humagulgol sa kanyang isip. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa iyo, sinabing may tono ng pakikipagkasunduan. Ginoo, tatawagan ko na ang insurance company, maghintay po kayo sandali. Wala kang opinyon tungkol dito. Nang makatawag si Liu Ying upang ipaalam sa insurance company, inilipat ng dalawa ang kani-kanilang sasakyan sa gilid ng kalsada. Naghintay sila sa pagdating ng tao mula sa insurance company. Matapos ipark ni Liu Ying ang sasakyan, tumingin siya sa parking space ng Aston Martin. Ang malaking lungkot sa kanyang puso ay nagdulot ng panghihinayang. Ang napaka-cool na supercar ay tila nasira. Sarili niyang nabangga at naging ganito. Hindi nakapagtataka na ang may-ari ng sasakyan ay nagulat sa sakit. Kahit siya mismo ay nakakaramdam ng labis na sayang. Si Liu Ying ay labis na nagugilty at tumingin sa paligid. Nakakita siya ng isang maliit na tindahan hindi kalayuan. Agad siyang tumakbo papunta roon. Ginoo, uminom muna kayo ng kaunting inumin. Agad na bumalik si Liu Ying matapos bumili. Ibinigay niya ang tubig na may mukha ng paghingi ng tawad. Mukhang nag-aalangan ka sa harap mo. Tumingin ka sa kanyang itsura at tingnan ang ibinibigay. At nang dumating ang tubig sa iyong harapan, agad mo itong tinanggap. Sa sandaling tinanggap mo ang inumin, muli na namutawi ang isang liwanag sa iyong harapan. Nakita na may isang napakagandang babae na gumastos ng 6 na yuan para sa host. Random na nag-trigger ng 1,000,000 beses na gantimpala. Gantimpalang 6 na milyon. Tumingin sa nilalaman na ipinapakita sa liwanag. Ito ay isang hindi inaasahang kita. Hindi ko akalain na ang kakayahang ito ay ganito kayaman. Ang galit ay direktang nagiging 1,000,000 beses na kita. Mas maganda na ang iyong pakiramdam, binuksan mo ang inumin at dahan-dahan itong iniinom. Si Liu Ying ay tumingin sa iyo na may maluwag na mukha. Mukhang siya ay lihim na nakahinga ng maluwag. Matapos ang hindi na pag-aalala, si Liu Ying ay tahimik ding tinitingnan ka. Dito niya lang napagtanto na ang may-ari ng sasakyan sa kabila ay isang napakaguwapong lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali, ang tao mula sa insurance company ay nagmadali papunta. Nang siya ay sumunod kay Liu Ying sa harap ng dalawang sasakyan, tumingin siya sa bagong-bagong Aston Martin. At may malaking depekto sa likuran nito. Ang kanyang mukha ay agad na naging hindi maganda, halos nahimatay siya sa takot. Grabe, ang ganitong antas ng supercar ay nasangkot pa sa ganitong pagkasira. Magkano kaya ang kailangang bayaran dito? Kapag siya ay bumalik at nagulat, tiyak na magkakaroon ng sakit ng ulo ang department manager. Ang kawani ay nahirapang lumunok ng laway. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liu Ying at sa iyo at may paggalang na nagsabi. Dahil sa mahalagang halaga ng sasakyan, wala rin kaming kapangyarihan na humiling ng ikatlong partido para sa pagsusuri. Wala kayong dalawa ni Liu Ying na anumang opinyon sa mungkahi ng mga kawani. Matapos makuha ang pahintulot ng dalawa, ang mga kawani agad na lumayo at tumawag. Agad na dumating ang tao mula sa ikatlong kumpanya ng pagsusuri. Inilagay ang dalawang sasakyan sa trailer upang ihatid sa institusyon. Nakita na nahahatak ang sasakyan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Liu Ying. Diretsong lumapit siya sa iyo, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng paghingi ng tawad. Pasensya na, Ginoong Ye. Maaari ko bang makuha ang iyong impormasyon sa presyo? Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Sa huli, may mga kaugnay na usapin sa pagkukumpuni ng sasakyan. Bilang mga partido, tiyak na kailangan pa ring makipag-ugnayan. Ipinakita mo ang iyong EAT code. Nagdagdag ang dalawa sa WeChat, saka umalis si Liu Ying kasama ang kanyang kapatid na babae. Sa oras na ito, napansin mo ang impormasyon ng pagbabago ng balanse mula sa bangko. Tumingin sa balanse sa loob, mukhang ang panahon ay tahimik ngunit sa loob ay labis na nasasabi. Mula sa 1,000 piso ay biglang naging 16 na milyon. Ano ang pakiramdam ng pagiging napakayaman? Isang salita lang, masaya. Habang ikaw ay nalulumbay sa kasiyahan, ikaw ay biglang tumanggap ng tawag sa iyong telepono. Tumingin ka sa tawag at nakita mong ito ay isang lokal na numero. Hello, sino ito? Narinig ang iyong batang boses na malinaw. Ang tao sa kabilang linya ay halatang nagulat. Ngunit mabilis siyang nagsalita at nagpakilala. Magandang araw, ako ang manager ng Yulong Garden. Tumawag ako upang tanungin kung kailan ka darating. Nakikinig ka sa matamis at kakitakit na boses sa telepono. Dito mo naisip na kakasin mo lang sa Yulong Garden Villa no isa. Ang kabilang panig ay mabilis na tumawag.
Talagang hindi ito nakakagulat, produkto ito ng sistema. Ngunit tumingin ka sa paligid at dito mo naisip na ang sasakyan mong kakasin lang ay naalis na. Tumingin ka sa ibaba, nagisip at sinabi sa telepono, tatawag ako ng taxi at pupunta ako doon. Narinig ng property manager sa kabila na sinabi mong, kailangan mong sumakay ng taxi at siya ay nagulat sandali. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Sige, Ginoong Ye, naghihintay ako sa pintuan ng villa area. Ipinatigil mo ang tawag at tiningnan ang oras sa iyong pulso. Pagkatapos ay huminto ka ng isang taxi sa tabi ng kalsada. Samantala, sa harap ng Yulong Garden, dahil alam nilang darating ang mayari ng Villa No 1, upang ipakita ang paggalang sa kagalang-galang na mayari. Kaya't ang property ng Yulong Garden ay nagmadali upang maghanda ng isang welcome ceremony. Maraming mga tauhan ang abala at sa wakas, natapos ang paghahanda sa pinakamaikling oras. Ang supervisor ay nakatayo sa tabi at maingat na sinusuri ang mga detalye. Paminsan-minsan ay naguutos siya sa mga tauhan na gumawa ng ilang mga ayos. Isang magandang babae ang nakasuot ng professional attire. Hawak niya ang kontrata sa kanyang mga bisig at nakayuko. Sinuri niya ang kanyang kasuotan. Ang kanyang katawan ay napakasbelte at sa kanyang mga binti, nakasuot ng klasikong glass stockings. Ang dalawang binti ay perpektong nakabalot, napakaganda ng mga linya. Dahil sa pangangailangan ng trabaho, may kaunting make-up ang mukha ng babae. Mas lalo nitong pinatingkad ang kanyang mga katangian na napakaganda. Tahimik siyang nakatayo dito, tila kumikislap na parang mga bituin. Agad siyang naging sentro ng atensyon sa karamihan. Isang babae sa tabi ang natapos na sa kanyang ginagawa. Nang makita ang babae na nakatayo dito, mabilis siyang naglakad papunta sa kanya. Lumapit siya at nagtanong ng may pag-aalala. Ginoong An, bakit hindi ka muna umupo doon? Sa ganitong tindi ng araw, tiyak na masusunog ang tao. Narinig ni Anjiao ang sinabi ng babae. Kumaway siya ng kamay, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Wala iyon, nandito lang ako at maghihintay. Sa katunayan, siya ang mayari ng Villa No 1. Ngunit siya ang pinakamahalagang mayari sa buong villa area. Kaya't hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Ang babae ay bahagyang tumango nang marinig iyon. Habang tinitingnan ang likod ni Anjiao, siya ay napaisip. Hindi nakakapagtaka na siya ay manager na sa murang edad. Sa kanyang dedikasyon sa trabaho, mahirap hindi siya mapromote. Sa mga sandaling iyon, biglang may isang taxi. Papalapit ito sa pintuan ng villa. Ang babae sa tabi ay halatang nakita ang taxi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagdududa. Anong nangyayari dito? Dito sa Yulong Garden, iba't ibang tao ang pumapasok at lumalabas. Ang mga luxury car at taxi ay hindi pangkaraniwan dito. Ngunit sa susunod na sandali, nakita niyang lumiwanag ang mga mata ni Anjiao. Mabilis siyang tumakbo patungo sa direksyon ng taxi. At sa taxi na ito, napansin ng driver ang kaayusan sa pintuan ng villa. Tumingin siya sa mga banner at seremonya, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Nakita mong huminto ang sasakyan. Tumingin sa labas ng bintana sa magarang komunidad. Kinuha ang cellphone upang mag-scan at bayaran ang pamasahe. Nang itago mo ang cellphone, nakita mong tumatakbo si Anjiao. Kahit na siya ay may angkop na propesyonal na kasuotan. Ngunit mahirap pa ring itago ang napakakamanghamanghang tanawin. Si Anjiao ay mabilis na lumapit sa tabi ng taxi. Inabot niya ang kanyang kamay upang ayusin ang dulo ng kanyang damit. Pagkatapos, siya mismo ang nagbukas ng pinto ng sasakyan para sa iyo. Magandang araw, ikaw ba si Ginoong Ye? Narinig mo ang matamis at kakitakit na boses ni Anjiao. At tumango ka rin. Nang makita ang iyong kilos, si Anjiao sa labas ng sasakyan ay nagulat. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagkabigla. Ang taong ito ay talagang ang mayari ng Villa No 1. Sobrang bata naman ito. Mukhang nasa 20 taon pa lamang. Anong uri ng pagkatao kaya ito? Hindi nakapagtataka na si Anjiao ay labis na nagulat. Sa wakas, bilang isang kawani ng Yulong Garden, alam niya ng mabuti kung gaano kahalaga ang natatanging Villa No 1. Hindi lamang ito sumasakop sa buong villa area, kundi pati na rin ang pinakamagandang feng shui at tanawin. Kahit ang villa ay espesyal na dinisenyo ng isang designer, ang profesional na disenyo na isinagawa ay talagang maingat. Maraming mga mayayamang tao sa Jinling ang humanga sa bahay na ito. Ngunit wala sa kanila ang bumili nito. Ang dahilan ay dahil sa kanilang katayuan na hindi kayang pigilin ang ibang mayari. Ang lahat ng mga dahilan na ito ay pinagsama-sama. Ito ang nagdulot sa pinakaklasikong Villa No. 1, na hindi pa rin nakatagpo ng kanyang mayari. Bilang isang kawani, si Anjiao ay katulad ng iba pang mga kasamahan, na nag-isip kung sino ang mayari ng Villa No. 1, kung anong uri ng tao ito. Hindi niya inaasahan na ito ay isang napakagwapong batang lalaki. Si Anjiao ay isang tao na may mataas na profesional na etika. Agad siyang nakabawi at pinigilan ang kanyang pagkabigla. Lumuhod siya sa iyo at magalang na nagsabi, Ginoong Ye, narito ang iyong kontrata para sa Villa No. 1. Pirmahan mo muna ang kontrata dito. Dadalhin kita sa Villa No. 1 mamaya para sa proseso ng pagtanggap ng bahay.
Ang matamis na boses ni Anjiao ay umabot sa loob ng sasakyan. Narinig ng driver ng malinaw. Siya ay nagulat at parang nahirapan huminga. Ang buong katawan niya ay natigilan doon. Anong nangyayari? Ang binatang ito ay ang may-ari ng Villa No 1. Ang driver ay huminga ng malalim. Tumingin siya sa iyong mukha na may kakaibang ekspresyon. Ang yaman-yaman na nagtataksi pa. Hindi mo pinansin ang gulat ng taxi driver. Bumaba ka na sa sasakyan at tumingin. Si Anjiao na nagbukas ng pinto para sa kanya. Si Anjiao ay bahagyang yumuko. At labis na magalang na bumati sa iyo. Kahit na natatakpan ng buttons ng kanyang uniforme. Pero siya ay napakataas. Mula sa iyong anggulo, nakikita mo siya mula sa itaas. Makikita pa rin ang bahagyang nakabukas na balon. Itinaas mo ang iyong kilay. Ang manager na ito, si Ann, ay may kakayahang magtagumpay. Ginoong Ye, dito po kayo. Itinaas ni Anjiao ang kanyang kamay at inanyayahan ka. Patungo sa loob ng villa area. Dahil hindi ka nagmaneho, kaya't handa na si Anjiao mula sa simula. Inihanda na ang sightseeing car ng kumpanya ng Ariarian. Dinala ka niya sa daan patungo sa Villa No 1. Tumingin ka sa iba't ibang ayos ng villa area. Ang iyong mukha ay nagpakita ng gulat. Talagang hindi ito nakakagulat, ito ang pinakabago at pinakamataas na antas ng villa area sa Jinling. Ang disenyo ng hardin dito ay talagang kapansin-pansin. Agad mong makikita na gawa ito ng isang kilalang tao. Mula sa malayo, napansin mo ang kakaibang Villa No 1. Doon, ang likuran ay nakasandal sa bundok at sa harap ay isang artificial na hinukay na Feng Shui River. Sa kabila ng Feng Shui River ay ang pinakamalaking hardin sa buong komunidad. Isang mabilis na sulyap lang ay sapat na upang makita ang magagandang tanawin sa loob. Maraming mga bihirang bulaklak ang nakatanim dito, napakaganda. Agad na huminto ang sightseeing car sa harap ng Villa No 1. Si Anjiao ang unang tumalon mula sa sasakyan. Tumakbo siya ng mabilis papunta at binuksan ang malaking pinto. Siya ay masiglang yumuko ng kaunti sayo. Ginoong Ye, pakiusog po sa loob. Tumango ka at pumasok ng may tiwala. Ang dalawa ay naglakad sa harap at likod sa malaking hardin. Ang mga bulaklak dito ay maayos na inaalagaan. Lahat ay nasa estado ng pamumulaklak. Para silang mga dalagang nahihiya. Kahit sa mga sulok, walang makikitang basura o kalawang. Ang bawat detalye ay maayos na inaalagaan. Hayaan mong ilagay ko ang iyong impormasyon, sandali lang. Si Anjiao ay napaka-profesional. Hindi ito tumagal at naitala na niya ang iyong impormasyon. Pumunta ka sa pintuan ng villa at ginamit ang iyong fingerprint para buksan ang pinto. Maganda ang ilaw sa bulwagan ng villa. Ang designer ay ginamit ang natural na liwanag sa pinakamainam na paraan. Sa isang sulyap, napakamaliwanag at nakakaaliw. Ang mood ng lahat ay tila bumuti. Si Anjiao ay nasa tabi mo at paminsan-minsan. Nagbibigay siya ng ilang impormasyon. Nakikinig ka ng mabuti. Ang pagtingin sa disenyo sa loob ay talagang nagpaparamdam ng labis na karangyaan. Talagang karapat-dapat ang Villa No 1. Totoong pinahalagahan ito, talagang karapat-dapat. Ginoong Ye, ako rin ang tagapangalaga ng Villa No 1. Sa hinaharap, ako ang mag-aasikaso ng paglilinis at iba pang gawain ng Villa No 1. Kung mayroon kayong anumang katanungan o pangangailangan, maaari nyo rin akong kontakin upang ito ay masolusyonan. Sinabi ito ni Anjiao ng may paggalang. Ikaw sa tabi ay bahagyang tumango at sagot na parang walang pakialam, okay. Sa mga sandaling iyon, biglang tumunog ang iyong telepono. Tumingin ka sa caller Ye at agad itong sinagot. Hindi mo alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya. Nakikinig ka ng mabuti at pagkatapos ay sinabi. Bibigyan kita ng address, dalhin nyo lang ang mga bagay dito. Pagkatapos sabihin ito, ibinigay mo ang address ng Yulong Garden. Naghintay si Anjiao na matapos ka sa tawag bago siya yumuko at nagulat. Ginoong Ye, kung wala na kayong ibang bagay, ako'y mauuna na. Pupunta ako sa property office upang magparehistro para sa inyo. Kasabay nito, kukuha ako ng ilang bagay, magpahinga muna kayo. Matapos makuha ang iyong pahintulot, nagpaalam si Anjiao at umalis. Naglibot ka muli sa loob ng villa. Diretsong pumunta sa master bedroom para maligo. Pagkalipas ng ilang sandali, muling itinulak ang pintuan ng villa. Pumasok si Anjiao na may dalang ilang dokumento. Sa wakas, may kinalaman ito sa ilang mga proseso ng pagkuha ng bahay. Kaya't kailangan ang iyong sariling pirma. Hindi nakita ni Anjiao na nakatayo ka lang. Nagtatayo siya ng mga materyales sa lobby sa unang palapag. Sa mga sandaling iyon, bumaba ka mula sa itaas. Kakagaling mo lang maligo at nakakaramdam ka ng uhaw. Nais mong pumunta sa sala para uminom ng tubig. Narinig ni Anjiao ang ingay at itinaas ang kanyang ulo upang tumingin dito. Sakto, nagtagpo ang inyong mga mata. Nakita niyang nakabalot ka ng isang maluwag na tuwalya na nakatali sa iyong baywang. Walang pangitaas, nakabare ang iyong katawan na nagpapakita ng matitibay na kalamnan. Tumingin si Anjiao sa mga iyon. Ang mga kalamnan ay agad na nagpatigil sa kanya. Agad na namula ang kanyang magandang mukha. Ang katawan na ito ay talagang napakaganda. Hindi lamang ito may 8 pirasong abs at sexy line.
Ang pinakamahalaga ay walang kahit anong labis na taba sa buong katawan. Hindi mo makikita ang kahit anong piraso ng labis na taba. Naaalala ang iyong hitsura dati. Ang katawan na ito ay tiyak na mukhang payat kapag nakasuot. Isang klasikong pagpapakita ng magandang katawan kapag walang damit. Si Anjiao ay hindi nakapagpigil na tumingin ng maraming beses. Dito lang siya nakapag-isip at naglabas ng isang mahinang sigaw. Ginoo! Dito, makikita mong si Anjiao ay nagulat din. Hindi niya akalain na ang kabilang panig ay babalik ng ganito kabilis. Pasensya na. Iniwan mo ang isang pangungusap at bumalik sa kwarto upang magbihis. Si Anjiao ay nakatayo pa rin sa sala. Mahigpit niyang ibinaba ang kanyang ulo at patuloy na inaayos ang mga dokumento sa kanyang kamay. Ngunit madalas na hindi siya makontrol sa kanyang isipan. Ang mga imahe kanina ay lumalabas. Nang maisip ang iyong perpektong katawan, si Anjiao ay muling namula. Siya ay nakaramdam ng init sa kanyang magandang mukha. Hindi ko mapigilan na gamitin ang aking maliit na kamay bilang pamaypay at dahan-dahang humampas ng hangin. Nang si Anjiao ay labis na nahihiya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niyang tawag mula sa property management. Agad na sinagot ni Anjiao ang tawag. Sa kabilang linya, nagulat ang property management kay Anjiao. Ano man iyon, nakikinig ng mabuti si Anjiao. Sandali lang, tatanungin ko si Ginoong Ye. Hindi pinutol ni Anjiao ang tawag. Kundi tumingin siya diretsyo sa iyo nakakabihis lang. At magalang na nagtanong sa iyo na bumaba. Si Ginoong Ye ay may isang malaking sasakyan sa harap ng ating komunidad. Sinabi na nagdadala ito ng mga bagay para sa iyo, tingnan mo. Nang marinig ang mga salita ni Anjiao, ang iyong labi ay bahagyang umangat at tumango ka. Papasukin na sila, di ba? Tumugon si Anjiao ng masigla. Tumingin ka sa oras sa iyong pulso at naglakad patungo sa labas ng villa. Naghintay ka ng kaunti sa harap ng villa no isa at nakita mong dahan-dahang lumapit ang isang malaking sasakyan. Agad na huminto ang malaking sasakyan sa harap ng villa no isa. Agad na bumaba ang driver ng sasakyan at lumapit sa harap mo at nagtanong, "Magandang araw, ikaw ba si Ginoong Ye?" Tumango ka at ibinigay ng driver ang dokumento sa kamay niya. At pagkatapos ay sinimulan niyang kasama ang mga manggagawa na mag-unload. Maginat ka, medyo pakaliwa ng kaunti. Malakas na nagutos ang driver sa mga manggagawa at mabilis na maayos na naibaba ang dalawang malaking kahon. Si Anjiao ay nakalapit na sayo. Nakatingala siya at tinitingnan ang dalawang malaking kahon na may pagdududa sa kanyang mga mata. Ganoon kalalaki ang mga kahon, Ginoong Ye, ano ba talaga ang inorder mo? Habang siya ay naguguluhan, binuksan na ng mga manggagawa ang kahon. At lumitaw ang dalawang bagay na nakabukol sa loob. Si Anjiao ay nakatingin sa dalawang malaking bagay at biglang lumaki ang kanyang mga mata. Ito ay mga sasakyan. Ang iyong mga kamay ay nakatago sa likod habang tinitingnan ang anyo ng mga lumabas na bagay. At alam mo na ito ang dalawang supercar na iyong pinirmahan. Kahit na may takip na tela, maaari mo pa ring isipin. Paano nakakabighani ang streamlined na nasa ilalim ng takip ng sasakyan? May bahid ng ngiti sa iyong mga kilay at mata. Lumapit sa harap ng takip ng sasakyan at mabilis itong inangat. Ang Lamborghini Veneno ay ganap na. Lumitaw sa harap ng lahat ng walang babala. Ang kabuang kulay na pilakabo ay napakamataas ang kalidad. Kumikislap ito sa ilalim ng araw na may kakaibang liwanag. Para bang isang pilak na engkanto na may walang katapusang alindog na naging tanging pokus sa entablado. Kinuha mo ang susi at bahagyang pinindot ito. Dahan-dahang bumukas ang mga pintuang parang bunting. Ang postura nito ay puno ng kapangyarihan. Habang tinitingnan ang veneno sa iyong harapan, tumango ka ng may kasiyahan. Muli kang lumapit sa tabi at inangat ang isa pang takip ng sasakyan. Ipinakita ang Lykan Hypersport sa ilalim ng takip. Isang makulay na pulang supercar ang lumitaw sa ilalim ng araw. Tila tahimik lamang itong nakatayo roon. Ngunit ang alindog na lumalabas mula rito ay hindi na mapipigilan. Mas kahanga-hanga kaysa sa nakita sa mga pelikulang blockbuster. Para bang isang kaakit-akit na diwata na kailangan lamang. Isang sulyap lang ay hindi na maalis ang tingin. Ang perpektong pagsasama ng kagwapuhan at kaakit-akit. At ang pilak na engkanto ng Lamborghini. Sa isang tabi, hindi ito nahuhuli. Dito, si Anjiao ay nanonood habang inaalis mo ang takip ng sasakyan. Nang makita niya ang supercar, instinctively niyang tinakpan ang kanyang bibig. Takot na baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na sumigaw. Si Anjiao ay humigop ng malamig na hangin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Hindi nakapagtataka na si Ginoong Ye ay sumakay ng taxi papunta sa Yulong Garden. Ang dahilan pala ay hindi pa dumadating ang kanyang sasakyan. Talagang siya ang mayari ng Villa No Isa. Tingnan mo ang supercar na ito, ang disenyo ay talagang astig. Isang alon ng pagkabigla ang bumuhos sa puso ni Anjiao. Sa mga sandaling iyon, nakita niyang umakyat ka sa sasakyan. Agad na tumakbo upang buksan ang malaking pintuan ng garahe. Para madali mong maipark ang sasakyan, tumingin ka sa nakabukas na pintuan ng garahe. Pinaandar mo ang sasakyan at maayos itong ipinasok sa garahe. Hindi ka agad bumaba sa sasakyan kundi umupo ka sa loob.
Tahimik na pinagmamasdan ang interior ng sasakyan. Ang pinakakitang-kita sa gitnang kontrol ay isang Frank Muller na relo. Narinig kong ang material ay katulad ng interior, gawa sa carbon fiber. At ang titanium alloy ay napakamahal. At saka, ang sasakyan ay may iba't ibang high-tech na aplikasyon. Kahit na may holographic projection na touch system, kailangan lang ng ilang galaw upang gumawa ng ilang mga setting at control sa sasakyan. Sinubukan mo lang ng simple ito, at lalo mong nagustuhan ang Lykan Hypercar. Ang sasakyan na ito ay sobrang ganda, at hindi ito maihahambing sa naaksidenteng Aston, na talagang hindi magkapantay. At saka, ang pakiramdam ng pagmamaneho sa sasakyan na ito, ay malinaw na mas mataas ang kalidad ng interior. Masaya kang nagparada ng iyong Lykan Super. Tumakbo at lumakad ka patungo sa isa pang sasakyan. Agad mong binuksan ang pinto at umupo sa loob. Ang Lamborghini Poison na ito ay talagang makapangyarihan. Isang tapak sa accelerator at para kang nagising na mabangis na hayop. Ang lakas at kapangyarihan nito ay talagang napakalakas. Sayang, masyadong maikli ang biyahe at hindi mo naranasan ang pakiramdam ng mabilis na pagtakbo. Pinagmasdan mo ito ng mabuti bago ka bumaba at bumalik sa villa. Si Anjiao ay sumunod sa iyong tabi. Naalala niya na parang hindi ka nagdala ng marami. Kaya't nagalok siya ng kusa. Ginoong Ye, maaari naming ipasadya ang ilang set ng damit para sa iyo. Lahat ay mga pasadyang modelo mula sa kilalang mga tatak, tingnan mo. Narinig mo ang sinabi ni Anjiao. Tungkol sa makatawid na serbisyo sa Yulong Garden Villa area. Nagkaroon ka ng mas malalim na pagunawa. Maganda ang serbisyong ito. Bahagyang tumango, okay, kaya't pasensya na sa abala. Huwag magalala, sandali lang. Sinabi ni Anjiao at diretsong naglakad. Naghanap siya ng isang panukat na sinturon sa imbakan. Naghahanda siyang sukatin ang iyong sukat. Nakipagtulungan ka at itinaas ang iyong dalawang braso. Para sa kaginhawahan ng mga galaw ni Anjiao. Maingat na sinusukat ni Anjiao. Dahil napakalapit ng dalawa, maaari niyang maramdaman ang iyong mga kalamnan at mga linya ng katawan. At ang init na nagmumula sa iyong katawan. Nagdulot ito ng pamumula sa magandang mukha ni Anjiao. Matapos sukatin ang dibdib at baywang, si Anjiao. Yumuko siya upang sukatin ang iyong mga binti at iba pang datos. Maaari kang bumaba ng ulo ng walang pag-aalinlangan. Makita ang alon ng dagat sa isang linya ng langit. Napakaganda ng tanawin. Tumingin siya pababa sa masigasig na sumusukat na si Anjiao. Tumingin ka sa seryosong sumusukat na si Anjiao. Sa isip mo, tahimik kang nagisip. Ang tanawin na ito ay talagang kamangha-mangha. Pero sa totoo lang, ito ay isang kumpanya ng ari-arian sa Villa Area. Ang kalidad ng mga buttons ng uniforme ay maganda. Talagang maganda, hindi ito madaling masira. Agad na natapos ni Anjiao ang pagsukat ng datos. Tumayo siya na may hawak na measuring tape. Salamat sa abala. Nagpasalamat ka kay Anjiao na tumayo. Agad na umiling ang kausap at magalang na sumagot. Napakabait nyo, ito ang dapat kong gawin. Nakinig ka sa matamis at kakitakit na boses ni Anjiao at bahagyang ngumiti. Hindi mo na kailangang tawagin akong Ginoong Ye. Halos magkapareho ang edad natin, tawagin mo na lang akong Yeksuan. Nang marinig ito, si Anjiao ay nagulat. Sandali, ngunit tumango siya bilang sagot. Matapos magpaalam si Anjiao, mabilis siyang umalis sa villa. Nang lumabas si Anjiao mula sa villa, hindi niya alam kung ano ang naiisip. Bigla siyang lumingon pabalik sa villa. Ang kanyang marikit na mukha ay may bahid na ng pamumula. Ang kanyang mga labi ay hindi namamalayan ng umiti. Agad na parang mga bulaklak na namumukadkad sa unang bahagi ng tagsibol, na may walang katapusang kagandahan. Si Anjiao ay nakaramdam na siya ay labis na masaya ngayon. Pati ang kanyang mga hakbang ay may kasamang saya. Habang binibilang ni Anjiao ang mga dapat gawin ngayon, habang naglalakad patungo sa kumpanya ng ari-arian, nakilala mo ang iba't ibang bahagi ng villa at mabilis na dumating ang gabi. Nagayos ng kaunti at maaga nang humiga upang magpahinga. Kinabukasan ng umaga, maaga kang bumangon. Una, pumunta ka sa garahe upang kunin ang sasakyan at maghanda na pumunta sa paaralan. Ayaw mong maging masyadong kapansin-pansin. Kaya't ipinarada mo ang sasakyan sa parking lot sa labas ng paaralan. Matapos mong ipark ang sasakyan, bumaba ka. Naglakad ka papasok sa paaralan. Habang nasa daan, tumingin ka pataas. Ang langit ay tila nagmumurmur. Talagang pabago-bago ang panahon na ito. Kahapon ay napakaganda ng panahon, ngayon ay madilim na. Agad kang nakarating sa silid-aralan. Pagpasok mo, narinig mong may tumatawag. Ikaw ang leader ng dormitoryo. Dito si ikatlong kapatid. Lumakad ka papunta roon at nagbigay ng pwesto si ikawalang kapatid. Pagkatapos mong maupo, lumapit si leader. Lumapit siya at bumulong. Ikatlong kapatid, ang pagalis mo kahapon ay talagang malaking kawalan para sa'yo. Hindi mo ba nakita ang nasa ilalim ng ilaw? Ang Yun School Flower ay napakaganda. Para siyang isang diyosa. Nang marinig ni leader ang pangalan ni Yun Shuiro, ang iba. Ang ilan sa kanila ay nagpakita ng alaala. Nagpuri kayo sa isa't isa. Nang umakyat si Yun School Flower sa entablado, ang mga mata ng mga lalaki sa ibaba ay napako.
Talagang karapat-dapat siya sa titulong pinakamagandang estudyante. Ang ganda niya ay parang isang diwata na bumaba mula sa langit, ang palakpakan ay umuugong. Ang ilang mga kasama sa kwarto ay may mga ekspresyon ng pagninilay. Nahihirapan ang pinuno na makabawi sa kanyang sarili. Tumingin siya sa iyo at nagtanong ng may pagkamangha. O, pangatlo, ano ba talaga ang ginawa mo kahapon? Hindi lang siya nakaligtaan na makita ang pinakamagandang estudyante, kundi nag-overnight pa. Sa kabila ng lahat, magkasama na tayo sa dormitoryo ng ilang taon. Napakabihira mong hindi umuwi. Nang marinig mo ang pinuno na banggitin ang bagay na ito, tumango ka at direktang sinabi. Hindi na ako titira sa paaralan mula ngayon. Nang marinig ang iyong sinabi, sabay-sabay na nagulat ang ilang mga kasama sa kwarto. Halos hindi makapaniwala sa aking mga tainga. Kung hindi titira si pangatlo sa paaralan, saan siya pupunta? Nagpalitan ng tingin ang ilang mga kasama sa kwarto. Ang pangalawa ay nagmuni-muni at biglang. Ang kanyang boses ay biglang umabot sa mas mataas na tono. Pangatlo, hindi ka ba nag-aalala sa sinabi namin kahapon? Nagbibiro lang kami kahapon. Talagang hindi kami natatakot na ikaw ay ganoon. Nang marinig ng matanda ang sinabi ng pangalawa, nagulat siya sa isang iglap. Agad siyang nakabawi at nagdagdag. Paano magiging bakla ang ating pangatlo na sobrang lalaki? Tumingin ka sa ilang tao at umangat ang sulok ng iyong labi. Sinabi mo ng may malamig na tono. Nang sinabi niyo iyon kahapon, nagsimula na akong matakot sa inyo. Grabe, talagang walang kapintasan ang sinabi mo. Nag-usap at nagtawanan ang ilan tungkol sa mga paksa ng mga kasama sa kwarto. Hindi mo maiwasang muling bumalik ang isip mo kay Yon Shuiru. Lalo na ang pag-alala sa isang sulyap at ngiti ni Yon Shuiru kahapon. Ang ilang kasama sa kwarto ay nagsimulang tumitig. Halos bumuhos na ang laway nila. Umupo ka sa tabi na may kaunting panghihinayang. Ipinagwalang bahala mo ang sinasabi ng lahat at seryosong tumingin sa entablado. Nakikinig sa nilalaman ng leksyon ng guro. Habang nag-aaral ka, biglang kumislap ang liwanag sa iyong harapan. Binabati ang mayari, nagsimula na ang maliit na layunin sa loob ng 10 araw. Ang gantimpala para sa ikalawang araw ay naipadala na, pakisuyong tingnan. Tumingin ka sa liwanag na lumabas sa harap mo at may naramdaman ka sa loob. Automatikong lumabas ang System Property Panel. Tumingin sa listahan ng mga na-update na balance ng asset. Ang iyong labi ay bahagyang umangat na tila may ngiti. Ang maliit na layunin na kasanayan sa pag-scene-in ay talagang nakakapagpasaya. Mabilis na lumipas ang oras ng klase. Matapos magtakda ng ilang takdang aralin ang propesor. Agad siyang umalis na may dalang mga dokumento. Nakita ng mga estudyante ang propesor na lumabas ng silid-aralan. Agad nilang kinuha ang kanilang mga bagay at tumakbo palabas ng gusali ng paaralan. Ngunit sa oras na umabot na sila sa pintuan ng gusali, ang pinakamalapit na lalaki ay biglang sumigaw. Ano ba ito? Anong klaseng panahon ito? Ang ganda ng panahon pero bigla na lang umuulan. Ikaw at ilang mga kasama sa kwarto ay lumabas din sa oras na ito. Tumingin kayo sa ulan sa labas. Talagang hindi maliit ang sitwasyong ito. Kinuha ng leader ng dorm ang kanyang telepono at nag-click ng ilang beses, bigla siyang nagbago ng mukha. Grabe, sabi ng weather forecast na mas malakas pa ang ulan mamaya. At sa kabilang panig, kakakababa lang ni Liu Ying mula sa klase. Hawak ang kanyang libro, lumabas siya mula sa loob. Nang makita ang biglang malakas na ulan, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Kung hindi nangyari ang aksidente sa sasakyan kahapon, ngayon siya ay makakauwi na sana ng direkta gamit ang sasakyan. Hindi na sana siya nandito at humihikbi. Tumingin sa kanyang mga kaklase na walang tigil sa pagreklamo. Muli siyang huminga ng malalim sa kanyang puso. Kung may sasakyan siya, maaari pa niyang isama ang mga kaklase. Pero mabuti na lang at maingat si Liu Ying. Palagi siyang tumitingin sa panahon bago umalis. Naghanda na siya ng payong ayon sa ulat ng panahon. Nang hawakan ni Liu Ying ang payong sa kanyang bag, agad siyang nakaramdam ng seguridad. Habang ang isip ni Liu Ying ay naglalakbay, isang sulyap ang kanyang ginawa sa paligid. Bigla niyang nakita ka sa gitna ng tao. Hindi ka lang matangkad, kundi napakagwapo mo rin. Dagdag pa ang iyong natatanging karisma na kapansin-pansin sa karamihan. Si Liu Ying ay halatang nagulat, ang kanyang mapulang labi. Bahagyang bumuka na may kaunting pagkabigla. Ito na ba ang mayari ng sasakyan na naaksidente kahapon? Kaya pala sila ay mga kaklase sa isang paaralan. Nang makita ka, agad na nakaramdam si Liu Ying ng hiya. Sa hindi sinasadyang paraan, gusto niyang buksan ang payong at umalis agad. Ngunit habang tinitignan ka na nagtatago sa ulan, si Liu Ying ay muling nakaramdam ng hiya sa kanyang puso. Mukhang si Yexuan ay nasa parehong sitwasyon tulad niya. Dahil wala siyang sasakyan at hindi siya makauwi at wala rin siyang payong. Nang maisip ito ni Liu Ying, hindi niya maiwasang kagatin ang kanyang labi at lalo siyang nahiyang. Siya ay yumuko at maingat na nag-isip. Parang may ginawa siyang desisyon. Mahigpit niyang piniga ang payong sa kanyang kamay. Lumapit siya sa iyong direksyon. Sa mga kaklasin niyo sa paligid. Biglang may narinig na ingay. Kanina, may ilang estudyante na handang tumakbo palabas.
Biglang lumingon ang mga kaklase sa tabi. May pagdududa at pagkamausisa sa kanilang mga mata. Napansin ng mga lalaki sa paligid na sabay-sabay silang tumingin. Sa isang direksyon, hindi alam kung ano ang tinitingnan. Ang mga lalaki ay nagulat muna at pagkatapos tumingin din sa direksyong iyon. Agad silang naakit ng isang anino. Nakita si Liu Ying na mabilis na naglalakad patungo rito sa ilalim ng malakas na ulan. Nakaputing lace na mahabang damit siya. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay hindi nakatali, kundi ay maayos na nakalaylay sa kanyang mga balikat. Sa kanyang bilog na mukha, may maganda at banayad na makeup si Liu Ying. Naganap na nagbigay diin sa kanyang likas na kagandahan. Kahit na sa ganitong madilim na araw ng ulan, siya pa ring naging pinakamatingkad na presensya sa paligid. Kahit na iba ang kanyang damit kumpara sa kahapon. Ngunit sa ilalim ng lace na material, ang pakiramdam ng kadalisayan ay sumasalubong. Kahit na higit pa kaysa kahapon. Sa isang iglap, ang lahat ng tingin sa paligid ay nahatak kay Liu Ying. Pati na rin ang maraming tunog ng paghinga. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, ang mga lalaki ay hindi na makapagpigil ng kanilang kasabikan. Sabay-sabay silang nagsalita. Grabe, saktan mo ako, tingnan ko kung ako'y nananaginip. Hindi ba't ito si Liu, ang pinakamagandang estudyante? Nakita ko siya dito. Tingnan nyo, si Liu, ang pinakamagandang estudyante, papalapit na dito. Hindi ko na kaya, nagsimula na akong mag-alala. Ang mga lalaki ay nag-uusap ng tahimik at magulo. Sa mga sandaling ito, si Liu Ying ay papalapit na dito. Maraming tao ang nakakita sa kilos ni Liu Ying. At kusang nagbigay ng daan. Ang ilang mga leader dito ay napansin din ang paglapit ni Liu Ying. Tumingin sa magandang mukha ng kabilang tao. Ang ilang mga kasama sa kwarto ay halos mapapansin na ang kanilang mga mata. Nakatingin sila kay Liu Ying na papalapit sa iyo. Sa kanilang mga mata, tanging paghanga na lamang ang natira. Wala nang oras para magtaka sa layunin ng kabilang tao. Ang leader ay nakatingin kay Liu Ying na papalapit sa kanila. Sa kanyang puso may kasamang kasiyahan. Inilabas niya ang kanyang kamay at tinukso ka, sabay sabing pabulong. Yexuan, tingnan mo na. Papalapit na si Liu Ying sa atin. Matapos sabihin ng leader, siya ay lumipat na sa tabi. Kusang loob na nagbigay daan para kay Liu Ying. Pareho ang kanyang iniisip sa iba, akala nila. Si Liu Ying ay magbubukas ng payong at aalis na. Habang ang lahat ay nagdadalamhati sa isip na walang gaanong pagkakataon na makasama ang malaking school flower. Sa susunod na sandali, si Liu Ying ay nakatayo na sa harap mo. Sa'yo, siya ay mumiti ng banayad at mahinahon na nagtanong. Malakas ang ulan, sabay tayong magdala ng payong. Isang salita mula kay Liu Ying ang bumagsak. Sa isang iglap, lahat ng estudyante sa paligid ay natigilan. Parang sila'y naging bato sa kanilang mga pwesto. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa gulat at pagkalito. Ang kanilang mga tingin ay naglalakbay sa iyo at kay Liu Ying. Lahat sila ay medyo nalilito. Ano ang sitwasyong ito? Sino ang lalaking ito at paano siya nakakuha ng personal na imbitasyon mula sa pinakamagandang estudyante, si Liu? Sa sandaling ito, ang lahat ng mga lalaki ay parang naputol ang kanilang mga puso. Lahat ay sabay-sabay na nakatingin sa iyo na parabang gustong magbutas ng butas sa iyo. Lalo na nang mapansin nila ang malambot na anyo ni Liu. Talagang nagpasiklab ito ng proteksyon na pagnanasa ng lahat. Ang mga kasama mong nakatayo sa tabi mo ay ganito rin ang nararamdaman. Sila'y hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang tanawin ay nagdudulot ng sakit sa kanilang mga puso. Ano ang nangyayari? Paano nakilala ng school flower si Lausan? At saka, siya pa ang nagalok na magkasama silang magdala ng payong kay Yexuan. Kailan ba kinuha ng taong ito ang school flower ng walang ingay? Maraming mga kaisipan ang sumiklab sa isipan ng ilang mga kasama sa kwarto. Nakatingin sila sa iyo na parang walang magawa. Nakita nilang nagulat ka sandali pero tumango ka pa rin. Natural na sumagot ka ng ki okay. Kinuha mo ang payong, binuksan ito, at sabay kay Liu Ying na pumasok sa ulan. Hindi ka lumingon, kundi tumingin ka lang sa likuran. Kumaway ka na parang nagpaalam. Ang ganitong kilos ay talagang nagpuno ng galit ang lahat. Ang ibang tao na nakita ang iyong kilos ay ang mga ugat sa kanilang noo ay tila namumuo. Isa-isa silang nagmura. Dito, naglalakad kayong dalawa ni Liu Ying na may payong. Ang iyong mataas na katawan ay akmang nakabalot kay Liu Ying. Dagdag pa, magkasama kayong malapit sa isa't isa. Sa isang iglap, ang atmosfera ay naging malabo. Ang maliit na mukha ni Liu Ying ay namumula. Dahan-dahan niyang pinipigilan ang kanyang mga labi na may medyo malabo na tingin. Ipinakita nito ang kanyang bahagyang kinakabahang damdamin. Ito ang kanyang unang pagkakataon na magkasama sa ilalim ng isang payong kasama ang isang lalaki. Ang kanyang maliit na puso ay hindi mapigilang tumibok ng mabilis. Tumingin ka mula sa itaas kay Liu Ying na nasa iyong tabi. Bigla mong napansin na sinadyang inilagay ni Liu Ying ang payong na mas nakatuon sa iyong bahagi. At dahil dito, si Liu Ying ay bahagyang nabasa ang kanyang balikat. Ang puting lace na gilid ay sumipsip ng tubig at naging mas madilim ang kulay. Dahan-dahan itong dumikit sa malambot na balat ni Liu Ying.
Tumingin ka sa dulo ng damit ni Liu Ying at biglang naisip na iniunat ang kamay mo at niyakap siya sa iyong mga bisig. Ang iyong galaw ay talagang medyo biglaan, si Liu Ying ay naging tense. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina at walang babala na nahulog sa iyong mga bisig. Malinaw na nararamdaman ni Liu Ying ang mga kalamnan sa iyong katawan. Ang matigas na pakiramdam na iyon ay nagpasimula ng pamumula sa magandang mukha ni Liu Ying. Nakita ng mga tao sa likuran ng eksenang ito. Sa isang iglap, sumabog ang emosyon ng lahat. Lahat ng kaunting pagkabigo sa puso ay sumabog. Ang mga sigaw ng pagmumura sa likuran ay talagang malalakas. Kahit na ang dalawa ay lumayo na, malinaw pa rin nilang naririnig. Nang marinig ni Liu Ying ang mga salita ng mga tao, siya ay nagulat. Ang pamumula sa kanyang magandang mukha ay lalong lumalim. Sa kanyang likas na ugali, nais niyang makawala sa iyong yakap. Bago pa siya makagalaw, narinig niya ang iyong boses sa itaas. Ganito ang pagprotekta ko sa iyong balikat, huwag mo nang basain. Isang simpleng pangungusap ang agad na nagpatigil sa kilos ni Liu Ying. Tahimik na nag-iisip si Liu Ying. Hindi niya akalain na si X1 ay napakamaingat at mapagmalasakit pa rin. Niyayakap mo si Liu Ying habang naglalakad ka pasulong. Sa ganitong malapit na kontak, malinaw mong nararamdaman. Naamoy mo ang amoy na nagmumula kay Liu Ying. Ang banayad na amoy ng dalaga ay tila sinasadya, na parang patuloy na sumisiksik sa iyong ilong. Dito, bahagyang nakayuko si Liu Ying at nahihiyang nagsabi. Pasensya na, nagdulot ako sa iyo ng abala na walang sasakyan. Taga, ako na lang ang mag-aanyaya sa iyo na kumain ng tanghalian ngayon. Naghahanap ka rin ng pagkain para sa tanghalian. Nang marinig mo ang sinabi ni Liu Ying, sumagot ka. Sa oras na bumagsak ang iyong tinig. Sa susunod na sandali, biglang lumitaw ang isang liwanag sa iyong harapan. Nakita na ang host ay nakakuha ng isang random. Pagkakataon na mag-sign in ba? Matagumpay na pag-sign in, gantimpala ng skill na Divine AA. Habang kumikislap ang mga titik sa liwanag, ikaw. Bigla mong naramdaman na uminit ang iyong mga mata. Pagkatapos, naramdaman mong ang buong mundo ay naging napakalinaw. Nararamdaman mo lamang na ang iyong mga mata ay tila nakaramdam ng ginhawa. Sa hindi sinasadyang pagtingin sa tabi kay Liu Ying. Halos sa isang iglap, isang liwanag na ikaw lamang. Ang makikita ay sumiklab. Pangalan Liu Ying. Antas ng kagandahan 78, katawan 73. Taas 165 sentimetro. Antas ng kadalisayan 100. Habang tinitingnan mo ang nilalaman sa liwanag, hindi mo maiwasang itaas ang iyong kilay. Ano itong epekto at antas ng kadalisayan? Mukhang maganda ang function na ito. Si Liu Ying ay hindi napansin ang iyong ekspresyon. Siya ay nagisip at tumingin sa iyo at nagtanong. Mayroon ka bang gustong puntahan na restaurant? Bahagya kang umiling at mahinahon na sinabi. Ayos lang sa akin, ikaw na ang magpasya. Si Liu Ying ay hindi nakapagpigil at bahagyang ngumiti nang marinig ito. Sige, alam ko ang isang magandang restaurant malapit sa ating paaralan. Dadalhin kita roon. Sumunod ka kay Liu Ying at nakarating sa pintuan ng isang restaurant. Sa oras na ito, dumarami na ang tao sa loob ng restaurant. Si Liu Ying ay nagdala sa iyo at naghanap ng upuan upang umupo. Habang binabasa niya ang menu, nagtanong siya. Yexuan, meron ka bang mga pagkain na ayaw? O mga pagkain na hindi mo gusto? Umiling ka. Hindi ka naman masyadong mapili sa pagkain. Si Liu Ying ay sanay na umorder ng ilang mga sikat na pagkain. Pagkatapos, umiti siya sa iyo ng maliwanag. Madalas kaming kumain dito ng mga kaibigan ko. Subukan mo, sikat ang mga pagkain ito. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumingin si Liu Ying sa iyo na may kaunting damdamin. Hindi ko akalain na ikaw rin ay mula sa Jinling University. Magkakaklase pala tayo. Talagang tadhana ito. Habang naghihintay ng pagkain, si Liu Ying at ikaw ay naghanap ng kahit anong paksa upang pag-usapan. Maya-maya, isa-isa nang dumating ang mga pagkain. Binuksan mo ang mga disposable utensils at tiningnan si Liu Ying na walang ginagawa. Itinaas mo ang kamay mo at inalog ito sa harap niya. Anong iniisip mo? Anong nangyari? Dito lang siya nakabawi at mabilis na umalis ng kamay. Wala lang. Dumating na ang pagkain, subukan mo na kung bagay sa panlasa mo. Kinuha mo ang mga chopstick at sinubukan ito. Masarap ang mga pagkain dito, maganda ang pagkakaluto. Ira the way, saan ka pupunta mamaya? May klase ka pa ba sa hapon? Si Liu Ying ay kumakain habang nakikipag-usap sa iyo nang walang pakialam. Tumuro ka sa isang direksyon. Doon, ikaw. Nang marinig ang iyong tanong, si Liu Ying ay tapat na sumagot. Nagtira ako ng bahay malapit dito, babalik na ako mamaya. Biglang naisip ni Liu Ying na wala kang sasakyan. Medyo nahihiya siya, nag-isip sandali at nagtanong. Sasamahan kita mamaya. Hindi na, kaya ko nang pumunta mag-isa. Tinanggihan mo si Liu Ying. Nang marinig iyon, siya ay umungol ng mahina at tumingin pababa. Ang kanyang mga mata ay tila nag-iisip ng kung ano-ano. Halika, subukan mo ito. Masigasig na naglagay si Liu Ying ng pagkain sa iyong plato at nagpatuloy kayong kumain. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla kang naglagay ng chopsticks. Sabi mo kay Liu Ying na nasa tapat mo.
Pupunta ako sa banyo. Oh, CJ. Naglagay si Liu Ying ng chopsticks at mumiti sa iyo ng matamis. Tumugon siya ng may ngiti, napakamaamo. Kakagaling mo lang sa banyo nang biglang may lumitaw na liwanag sa iyong harapan. Nakita na may isang napakagandang babae na gumastos ng 200 yuan para sa host. Na-activate ang kakayahan na kumain ng masarap na pagkain. Random na 10,000 beses na rebate, gantimpala ng 20 milyon, pakisuyong tingnan. Habang tinitingnan ang nilalaman sa liwanag, kahit na ito ay pakiramdam. Sanay ka na sa malalaking galaw ng sistema. Sa iyong mga mata, may lumitaw na kaunting pagkabigla. Grabe, may nagimbita sa pagkain at kumita ka pa ng 20 milyon. Ang kakayahang ito ay tila masyadong makapangyarihan. Habang ikaw ay nalulumbay sa pagkabigla, biglang tumunog ang telepono. Kinuha mo ang telepono at tumingin, napansin mong mensahe ito mula kay Liu Ying. Yeksuan, may kaunti akong bagay na dapat gawin, mauuna na ako. Iniwan ko ang payong sayo, tandaan mong kunin. Ang bahay ko ay hindi malayo dito, tatakbo na lang ako papunta. Tumingin ka sa nilalaman ng mensahe. Pagkatapos maghugas ng kamay, nakita mo ang sarili mo. Nasa mesa ay wala ng tao. Ang folding umbrella kanina ay inilagay ni Liu Ying sa tabi ng mesa at napakakitang-kita. At ang mayari ng payong ay matagal nang umalis. Tumingin ka sa loob ng kainan. At doon mo lang napansin na si Liu Ying ay nawala na. Pinigapiga mo ang payong na hawak mo. Nagpakita sa iyong mukha ang kaunting kawalang gana. Grabe, parang naging mahina na ako. Umabot na ba ako sa puntong kailangan ng babae na mag-iwan ng payong? Dahil hindi mo mahanap si Liu Ying, hindi ka na nagtanong pa. Kinuha mo ang payong at naglakad palabas ng kainan. Itinaas mo ang payong papunta sa pintuan ng paaralan. Naglakad ka patungo sa paradahan upang kunin ang sasakyan. Habang naglalakad ka sa kabilang bahagi, si Liu Ying ay tumatakbo sa ulan. Itinataas niya ang backpack sa kanyang ulo. Nakakapigil ng kaunting ulan. Mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng inuupahang bahay. Pero ang maliit na backpack ay hindi gaanong epektibo. Sa loob ng ilang sandali, ang damit ni Liu Ying at ang kanyang sapatos ay basang-basa na. Naramdaman ang lace na palda na mahigpit na nakadikit sa kanyang katawan. Hindi na inisip ni Liu Ying ang marami at napilitan siyang muling pabilisin ang kanyang mga hakbang. Sa isang sasakyan dito, nakatayo sa driver's seat ang isang magandang babae, na napakaganda ng kanyang itsura. Ang kanyang matangos na ilong ay nagpapatingkad sa kanyang mga tampok, na may 3 dimensyon na may kasamang isang mataas na pakiramdam. Ang babae ay tahimik na nagmamaneho ng sasakyan, ang buong katawan ay naglalabas ng isang eleganteng aura. Ang amoy ng mga libro ay tila nagmumula sa kanyang kaibuturan. Kung may makakapansin sa ganitong babae, tiyak na hindi sila makakatitig. Nang ang babae ay nagbabalak na lumipat ng lane, bigla napansin ang isang nagmamadaling anino sa tabi ng kalsada. Agad na naglabas ng mahinang iha ang babae. Walang pag-aalinlangan siyang lumiko. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinindot ang busina. Kasabay nito, ibinaba ng babae ang bintana sa kabilang bahagi. Tinawag niya ang anino na tumatakbo sa kalsada. Dito kay Xiao Ying. Una, narinig ni Liu Ying ang tunog ng busina at pagkatapos ay narinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Sa hindi sinasadyang paraan, tumingin siya dito. Nang makita niya ang mahinahon na mukha ng babae sa loob ng sasakyan, siya ay natuwa. Agad siyang tumakbo patungo sa sasakyan. Hindi pa siya nakakalapit, ang pinto ng sasakyan ay naibukas na mula sa loob. Agad niyang binuksan ang pinto at umupo sa loob. Nararamdaman ang isang mainit na hangin. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Liu Ying. Mas komportable talaga sa loob ng sasakyan. Si Mu Bingyu ay tumingin kay Liu Ying na medyo magulo ang itsura. Walang magawa, siya ay umusli ang labi at nakakunot ang noo habang nagtatanong. Xiao Ying, anong ginagawa mo? Kahit na wala kang payong, hindi mo dapat gawin yan. Sa malakas na ulan, tumakbo ka pa uwi. Hindi mo ba alam kung gaano kalayo ang bahay mo? Bago ka kumilos, pwede bang pag-isipan mo muna? May pagkadisdain ang sinabi ni Mu Bingyu pero ang matinding pag-aalala ay hindi maikukubli. Mukhang sanay na si Liu Ying sa paraan ng pagsasalita ni Mu Bingyu. Siya ay ngumiti ng maliwanag at hindi na nagdagdag ng iba pang salita. Ira the way, hindi ba't bumili ka ng bagong sasakyan kamakailan? Nasaan ang sasakyan? Bakit hindi mo ito ginagamit? Parang may naisip si Mu Bingyu bigla. Lumiko siya at tumingin kay Liu Xui at nagtanong. Ang tanong na iyon ay direktang nagpatigil kay Liu Ying. Talagang ayaw ni Liu Ying na sabihin ang tungkol sa kanyang nakakahiya na karanasan na naaksidente siya sa bagong sasakyan. Umubo siya ng bahagya at agad na lumihis ng usapan. Umubo, Bingyu, saan ka pupunta? Hindi napansin ni Mu Bingyu ang hindi natural na kilos ni Liu Ying. Habang tinitingnan niya ang kalagayan ng daan, sumagot siya ng walang pag-iisip. Pupunta ako sa tindahan para tingnan ang tindahan. Hindi ba't kakalabas lang ng klase? Oh, saan ka pupunta? Ihahatid kita muna. Ihatid mo ako pabalik sa inuupahan kong bahay. Hindi rin nagpakita ng pagkamahiyain si Liu Ying sa kanyang kaibigan.
Diretsong sinabi ang kanyang destinasyon. Pagkatapos, kumuha siya ng tissue mula sa kanyang bag. At sinimulang ayusin ang kanyang gulo. Nakikinig si Mu Binyu sa address na binanggit ni Liu Ying. Hindi niya napigilang umiti at umiling. Grabe, buti na lang nakilala mo ako. Kung hindi, talagang balak kong tumakbo pabalik. Hindi naman malayo ang distansya kung magmamaneho. Pero kung tatakbo ka lang, gaano kaya katagal iyon? Si Liu Ying ay ngumiti ng bahagya at hindi na nagdagdag ng iba pang salita. Ang dalawa ay nag-usap habang nasa sasakyan, patungo sa direksyon ng komunidad. At sa kabilang panig, ang Jinling University. Sa labas sa pampublikong paradahan. Haha, samahan natin si Chen Jie papunta sa loob ng tindahan. Ilang kabataan, lalaki at babae, ang masiglang nag-uusap. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan upang umalis. Maliwanag na nakapagpasya na ang lahat sa kanilang destinasyon. Kaya't naghahanda na silang umupo sa kanilang mga sports car. Ang mga ito ay halatang mga anak ng mayayamang pamilya. Lahat ng kanilang mga sasakyan ay magaganda. Hindi ito Porsche, kundi Mercedes-Benz. Talagang nagpapakita ito ng kanilang mga katayuan. Ang pinuno ng grupo ay kasalukuyang naghahanda. Nang buksan niya ang pinto ng sasakyan at umakyat, bigla siyang nakaramdam na parang may nakakuha ng kanyang atensyon. Tumingin siya sa kabilang bahagi. Sa isang sulyap ang pinuno, ay biglang natigilan doon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Ano ang nakita niya? Ang iba pang mga kabataan, lalaki at babae, ay tumingin sa pinuno. Ang itsura ng kabataan ay nagulat din. Isa sa mga lalaki ang nagtanong ng may pag-aalala. Chen Jie, anong nangyari sa'yo? Pinilit ng kabataan na pigilin ang pagkabigla at sagot ng isa-isang salita. Tingnan niyo ang doon. Lahat ay tumingin sa direksyon ng daliri ni Mu Chen. At nakita ang likan supercar na tahimik na nakaparada doon. Talagang napakatahimik. Pero dahil sa kanyang nakasisilaw na pulang kulay, para bang ang sasakyang ito ay nabuhay. Ang ilan sa kanila ay nahatak ng makulay na pula ng likan supercar. Isa-isa silang napapapikit sa kanilang mga mata. Halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Halos sabay-sabay silang naglakad. Patungo sa direksyon ng likan supercar. Ang mga mata ng lahat ay kumikislap. Ang liwanag ay nakapaligid sa likan supercar habang tinitingnan. Nang paulit-ulit nilang nakumpirma na ang likan supercar sa harap nila ay tunay. Ang mga labi ng ilan ay kumikilos na hindi mapigilan ang pag-usapan. Kailan tayo nagkaroon ng ganitong klase ng supercar sa Jinling? Grabe, hindi ito labis na pagsasalita. Sa buong Huaxia, ito marahil ay natatangi. Huwag mong sabihin parang totoo. Ang supercar na ito ng likan ay may limitadong produksyon sa buong mundo. Sa kabuuan, ilang piraso lamang ang ginawa. Narinig kong ito ay pinuri ng mga pinakamayayamang tao sa mundo. Hindi ko akalain na magkakaroon pa ako ng pagkakataon na makita ang tunay na sasakyan. Si Mu Chen ay hindi sumali sa mga usapan ng iba. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sasakyan. Lumapit siya upang pagmasdan ang mga detalye ng sasakyan. Tungkol sa ilang maliliit na alikabok sa ibabaw. Maingat na pinunasan ni Chen ang alikabok gamit ang kanyang kamay. Mukhang siya ay isang taong tunay na nagmamahal sa mga sasakyan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap din ng kasabikan. Paulit-ulit siyang umiikot sa paligid ng sasakyan. Maliwanag na siya ay tunay na nahuhumaling at hindi mayalis ang tingin. Ang ibang mga lalaki ay naniniwala na napakahirap makakita ng ganitong sasakyan. Kaya't sila ay nagtipon-tipon, nag-uusap at pinagmamasdan ito. Sa mga sandaling iyon, naglakad ka papunta sa paradahan na may dalang payong. Mula sa malayo, nakita mo ang isang grupo ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng iyong sasakyan. Direkta mong kinuha ang susi ng sasakyan mula sa iyong bulsa at pinindot ang start button. Halos sa parehong oras, biglang kumislap ang likan supercar. Kumislap ang mga ilaw ng sasakyan ng 2 beses sa ilalim ng mga mata ng mga tao. Ang biglaang pagkislap na ito ay nagulat sa ilang tao sa harap ng sasakyan. Sa kabila ng pagiging isang napaka-elite na supercar, ang lahat. Awang-awa, umatras sila ng isang hakbang. Doon lang sila nakapag-isip at lumingon sa likuran. Agad nilang nakita kaat ang susi ng sasakyan sa pagitan ng iyong mga daliri. Habang tinitingnan ang iyong batang mukha, ang ilan sa kanila ay napahinga ng malalim. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Ang taong ito ang mayari ng sasakyan. Medyo masyado siyang bata, hindi ba? Mukhang kasing edad lang nila. Ang itsura niya ay tila napakayaman. Nang ilabas ang sasakyang ito ng Leiken, ito ay nagkakahalaga na ng ilang milyon. Huwag nang pag-usapan ang modelong ito na walang presyo sa merkado. Ang ganitong antas ng sasakyan ay isang simbolo ng katayuan sa kalsada. Ito mismo ay isang simbolo ng pagkatao. Habang naguguluhan, ang lahat ay nakatingin sa iyong mukha. Ngunit ang taong ito ay hindi nila kilala. Tingnan mo rin ang plaka ng sasakyan na nakasabit sa Jinling. Ang mga tao ay naguguluhan at nakakunot ang noo. Saan kaya nagmula ang batang mayaman na ito? Habang ang lahat ay naguguluhan at nakakunot ang noo, lumapit ka sa ilang tao at tanong na may kalmadong mukha.
May problema ba? Narinig ni Muchen ang iyong tanong. Ang kanyang mukha ay tila kalmado rin. Walang anumang senyales ng pagkahiya. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan sa tabi at mumiti habang sumasagot. Wala, kami ay mga taong mahilig sa sasakyan. Hindi ko akalain na makikita ang Lycan dito sa Jinling. Dumaan lang ako para masilayan ang Lycan supercar. Ang sasakyan namin ay sadyang nakaparada sa tabi, swerte lang. Mukhang nag-aalala siya na hindi mo paniwalaan si Mu. Si Mu ay tumuro sa tabi. Tumingin ka sa direksyong tinuro niya. Ngumiti si Mu. Ang sasakyan mo ay talagang kapansin-pansin sa parking lot. Nakita namin ito agad kaya. Hindi nakatiis at lumapit kami upang silipin. Ang lahat ay tumingin sa iyo na walang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang mood ay naging relaxed at mumiti habang pumuri. Pare, talagang mayaman ka sa panlasa. Ang sasakyan na ito ay talagang napaka-cool. Kung ito ay ipapasok sa kalye, tiyak na mapapansin ito ng lahat. Oh, pair. Magpakilala ako si Mu. Si Mu ay may intensyon na makipagkaibigan sa iyo. Siya ay nagpakilala ng may tiwala. Ang mga kabataan sa likod ay sumunod sa kanyang halimbawa. Nagpakilala rin sila ng simple. Nakita mo ang kanilang mga ngiti na hindi. Ang uri na nakakainis na mayayaman. Kaya tumango ka sa lahat at mumiti habang nagsasalita. Magandang araw, ako si X1. Ang lahat ay nagsusulat ng pangalan ni X1. Dito, si Muchen ay tumingin sa iyo at masiglang bumati. Kapatid, may ginagawa ka ba mamaya? Bakit hindi ka sumama sa amin sa tindahan ko? Ang iba naman ay agad ding naganyaya nang marinig ang sinabi ni Muchen. Sa harap ng masigasig na imbitasyon ng lahat, naisip mo na wala namang masyadong gagawin. Kaya't hindi ka nagatubiling tumanggap na may ngiti. Ang lahat ay labis na natuwa nang marinig na pumayag ka. Ang bawat isa ay sumakay sa kanilang mga sasakyan at naghanda ng umalis. Si Muchen ay nagsimula ng magmaneho ng sports car sa unahan. Sunod-sunod na mga sports car ang sumunod sa likuran. Isang hilera ang nagmamaneho papunta sa unahan. Nang magsimula kayong magmaneho, agad kayong nakakuha ng atensyon ng marami. Ang mga tao sa konvoy ay tila hindi ito alintana. Ang lahat ay nakikinig sa masiglang musika habang nagmamaneho. Hanggang sa makarating sa isang eleganteng antigong tindahan. Ito ay isang nakahiwalay na maliit na gusali. Ang disenyo nito ay may makalumang estilo at ang buong paligid ay naglalabas ng klasikong aura. Ang anyo ng bubong na bahagyang nakataas ay may nakasabit ng mga tansong kampana na gawa sa tanso. Kapag humihip ang malamig na hangin, ang mga kampana ay naglalabas ng malinis at kaaya-ayang tunog na nagpaparelax at nagpapasaya sa tao. Sa harap ng tindahan ay may dalawang nakatatawang batong leon. Nakitang-kita na gawa ng isang bihasang artisan, ang kanilang galaw ay puno ng kaakit-akit na anyo. Ito ay talagang magandang bagay para sa proteksyon ng tahanan at tindahan. Tinitignan mo ang antigong gusali sa harap mo. Napansin ni Muchen ang iyong tingin at mumingiti siyang nagpakilala. Kapatid ito ang tindahan ng pamilya ko. Ang pamilya ko ay nasa negosyo ng mga antigong bagay. Karaniwan, wala masyadong mga customer sa tindahan. Kaya kapag ako ang nagbabantay sa tindahan, lahat ay sabay-sabay na pumupunta para ma-enjoy. Ang mga tao sa paligid ay tumango nang marinig ito, na nakangiti at sumasangayon sa usapan. Nakikinig ka rin at tumatango. Sa katunayan, may kaunti kang kaalaman tungkol sa industriya ng mga antigong bagay. Ang linya na ito ay kilalang hindi nagbubukas ng 3 taon, nagbubukas at kumikita ng 3 taon. Ang mga dumadaan dito ay mga malalaking transaksyon, kaya't natural na kapansin-pansin ang kita. Sa pagtingin sa antigong gusali ng pamilya Muchen, alam mo na tiyak na may mataas na katayuan ang kanilang pamilya sa mundo ng mga antigong bagay. Kung hindi nila maabot ang ganitong sukat. Ang iba ay nakapunta na dito ng maraming beses. Lahat sila ay kasama mong nakatayo sa labas, nakikinig sa iba't ibang pagpapakilala ni Muchen. Sa oras na ito, isang babae ang biglang lumaki ang mga mata. Itinuro niya ang isang sasakyan sa malayo at sumigaw. Hey, tingnan nyo, ito na si Ate Binyu na bumisita sa tindahan. Narinig ito ni Muchen at tumingin siya sa paradahan. Sa pagtingin sa sasakyan ng kanyang kapatid na babae, hindi siya nakapagpigil. Umusog siya ng labi at medyo nagreklamo. Talagang ganito ang nakatatandang kapatid na ito. Dapat ay sinabi na niya sa akin na gusto niyang bumisita sa tindahan. Hindi na sana kami kailangang pumunta rito, mas mabuti pang lumabas na lang kami para ma-enjoy. Saan ba naman pupunta ang malaking grupong ito para ma-enjoy? Pero dahil nandito na si Mu, hindi rin siya nagplano na umalis agad. Kasama ang lahat, naglakad sila papasok sa tindahan. Ang lahat ay tumalon sa pintuan na gawa sa berdeng bato at pumasok sa tindahan. At sa oras na ito, si Elian Niray ay nakaluhod sa tabi ng mababang mesa ng tsaa. Hawak ang tiapot, dahan-dahan siyang nagiinit ng tsaa. Ang kanyang mga galaw ay napakamahusay, madulas na parang agos ng tubig. Ang loob ng silid ay puno na ng amoy ng tsaa na napakaakit. Si Yenili ay talagang nasisiyahan sa proseso ng paggawa ng tsaa, na nagpaparamdam sa kanya ng kaunting pagpapahinga. Sa oras na yon, bigla siyang nakarinig ng
Magulong boses na nag-uusap mula sa tindahan. Agad na nakilala ni Yenili na ito ay ang kanyang nakababatang kapatid, na si Sieth kasama ang ilang mga kaibigan. Nagpakita siya ng kaunting pagkainip sa kanyang mukha. Bahagyang umusog ang kanyang labi at tumingin sa direksyon ng pintuan. Si Yenili din ang nangunguna. Bago pa man siya makapasok sa loob, narinig na ang boses. Ate, sana sinabi mo ng maaga na pupunta ka sa tindahan. Kung alam ko lang, sana naglibang na lang kami. Akala ko kailangan ko pang magbantay ng tindahan ngayon. Wala akong sinayang na oras at dumiretso na ako dito. Narinig ni Yenili ang malakas na boses ng kanyang kapatid. Agad siyang nag-rolling eyes at mahinahong sinaway. Alam mong nasa tindahan tayo, pwede bang medyo humina ang boses mo? Ang pagiging malakas at walang pakialam mo ay talagang hindi bagay dito. Ang magandang antique shop na ito ay bagay na bagay sa amoy ng tsa. Ang atmosfera ay nawasak ng batang ito. Ang iba pang tao na narinig si Yenili na nagsasalita ay agad na lumapit at bumati sa kanya. Si Yenili ay bahagyang ngumiti sa lahat. Siya ay magalang na naganyaya. Nandito kayong lahat. Bilisan nyo, umupo na kayo, sakto lang na nagbuhos ako ng tsa. Habang sinasabi ito ni Yenili, nang itinaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ikaw sa gitna ng tao at siya ay nagulat. Ang taong ito ay hindi pa niya kailanman nakita dati. Kailan pa nagkaroon ng kaibigan ang nakababatang kapatid na may ganitong magandang ugali? Dito, tumingin ka rin kay Yenili. Habang tumitingin ka sa iyong harapan, biglang lumitaw ang isang liwanag. Pangalan, Yenili. Antas ng kagandahan, 77, katawan, 76. Taas, 167 sentimetro. Antas ng kalinisan, 100. Tumingin ka sa nilalaman ng liwanag at bahagyang pumikit. Kinusot ang mga mata at tumingin kay Mubinyo. Nakita mong si Yenili ay nakaluhod pa rin doon. Kahit na sa ganitong posisyon, hindi maitatago ang kurba ng kanyang mahahabang binti. At ang bahagyang kapunuan sa kanyang dibdib ay talagang alunalon at malakas. Sa ganitong paraan, si Yenili ay tila may maliit na baywang na kaypayat na parang kayang hawakan sa isang kamay. Parang kayang mahawakan ng isang malaking kamay. Itinaas mo ang iyong kilay, talagang hindi ka nagkamali sa sistema na nagbigay ng ganitong kataas na halaga ng katawan. Ang katawan na ito ay talagang kahanga-hanga, napakadaling magbigay ng proteksyon. Dagdagan pa ng napaka-espesyal na mukha ni Yenili. Ang marka ng kanyang maliit na mukha na 77 ay talagang makatotohanan. Umupo si Yates kasama ang lahat. Kilala ng lahat dito si Yenili. Kaya't sinadyang ipakilala ni Yen ang kanyang ate sayo. Ang taong ito, si Mike Son, ay ang aking ate na si Yenili. Ate, ito ang aking kaibigan na si Mike Son. Si Yenili ay kusang bumati sayo. May magandang impresyon siya sa misteryosong binatang ito. Tila may dagdag na ngiti sa kanyang mukha. Umupo muna kayo, pupunta ako para kunin ang kagamitan sa tsa. Matapos sabihin ni Yenili, tumayo na siya at naglakad papunta sa likuran. Agad siyang bumalik na may dalang ilang malinis na tasa. Umupo siya muli sa kanyang pwesto. Mahusay na inihanda ni Yenili ang kagamitan sa tsa. Pagkatapos, kinuha niya ang pampublikong tasa at isa-isang ibinuhos ang tsa para sa lahat. Subukan ng lahat. Malumanay na bumabati si Yenili. Sinadyang kinuha niya ang isang tasa ng tsaa at inilagay ito sa harap mo. Nakita mo ang ginawa ni Yenili at agad mong tinanggap ang tasa ng tsaa. Ang iba ay hindi naman nagbigay pansin. Habang umiinom ng tsaa at nag-uusap, ang atmosfera ay talagang maayos. Kinuha mo ang tasa ng tsaa at bahagyang sinipsip ito. Agad mong naramdaman ang matinding amoy ng tsaa. Ang lasa ay sumabog sa iyong bibig. Pagkatapos, isang mainit na agos ang pumasok sa iyong katawan na talagang nakakaaliw. Hindi ka nakipag-usap sa iba kundi lumingon ka. Tiningnan mo ang kalagayan ng tindahan. Sa loob ng silid ay may maraming istante. Sa itaas ay maayos na nakalagay ang marami. Ang mga posisyon ng mga antigong bagay ay talagang maingat. Nakakaramdam ng ginhawa sa isang sulyap. Tumingin ka sa isang pastel na porselana na plato. Bigla may kumislap sa iyong harapan. Isang serye ng datos ang lumitaw sa iyong paningin. Nandoon hindi lamang ang pagpapakilala sa plato. Ang impormasyon tungkol sa taon at halaga ay malinaw na nakalista. Tumingin ka sa mga nilalaman na lumilitaw sa itaas at tila nagulat. Grabe, ang Diyos na mata ay hindi lamang makikita ang halaga ng babae. May ganitong epekto pala. Ito ay talagang walang kapantay na kalamangan. Ang iyong mga labi ay umangat ng bahagya. Maganda, maaaring makabuo pa ng ibang mga tampok sa hinaharap. Tumingin ka muli sa mga antigong nasa bahay at ibinalik ang iyong tingin. Sa iyong paningin, sabay-sabay kayong umiinom ng tsaa. Nakipag-usap ka sa mga tao ng ilang sandali. Ibinaba ang baso ng tsaa na naubos na at lumakad patungo sa mga estante. Malapitan mong tiningnan ang iba't ibang mga antigong bagay. Napansin ni Yenili na medyo lumayo ka. Doon ka lang lumapit kay Yen at bumulong ng tanong. Bakit hindi ko pa nakikita ang kaibigan mong ito dati? Kailan mo siya nakilala?
Nang marinig ni Sian ang tanong ng kanyang ate, wala siyang itinagong impormasyon. Diretsong sinabi ang tungkol sa iyong kayamanan. Ang kanyang sasakyan ay isang Lykan hypercar. Sa buong China, malamang ay wala ng pangalawang ganito. Kahit ang mga pinakamayayamang tao ay hindi kayang bilhin ito, kundi inilagay sa garahe para sa koleksyon. Tingnan mo, gusto ni Mike Son. Kapag nagmaneho, dito lumalabas ang tunay na lalaki. Talagang mayaman din siya. Nakikinig si Yan Ili sa tono ng paghanga ng kanyang kapatid. Agad siyang nagulat at itinaas ang kanyang magandang kilay. Narinig ang iyo mula sa nakatatandang kapatid. Sa isang iglap, tumingin si Phil sa nakatatandang kapatid at seryosong sinabi, "Ate, gusto kong sabihin sa'yo. Seryoso akong nakikita na mabuti si Mike Son, kaya nakipagkaibigan ako sa kanya. Huwag mong ibenta ang mga antigong gamit natin. Parang tinawag ko ang tao dito para magbenta. Baka sa susunod, isipin ng iba na ako'y isang tagapagsulong. Kailangan ko pa bang lumabas sa hinaharap?" Nang marinig ang babala mula sa kanyang kapatid, si Yanile, pinanawan siya ng masamang tingin at nagalit. "Ano bang sinasabi mo? Ano bang masama sa mga bagay sa tindahan natin? Sino ang hindi nakakaalam na dito lang tayo nagbebenta ng tunay na bagay? Parang ako na ang mukhang manlilinlang." May ganitong sinasabi tungkol sa kanyang ate. Ang pangit na kapatid na ito ay parang walang silbi. Si Yanile ay tamad nang makipag-usap kay Yan. Mas mabuti pang tumayo at lumapit sa iyo. Hindi rin siya nagsasalita, tahimik lang siyang nakasama. May angkop na ngiti sa kanyang mukha. Nakita mo na ang mga antigong nasa unang palapag. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yanile sa tabi. Nag-isip siya, tila may naisip na ideya. Karaniwan, umiti siya at kusang nagsalita. "Ang tindahan niyo ay talagang maganda, puro magagandang bagay ang nasa loob. Nakita ni Yanile na ikaw ay may kaalaman sa mga bagay." Mabilis na lumitaw ang kaunting kasiyahan sa kanyang mga mata. Nang gusto na niyang magsalita, narinig niyang nagpatuloy ka. "Sa totoo lang, gusto ko ring bumili ng ilang ganitong bagay kamakailan. Para ilagay sa bahay bilang dekorasyon. Kanina pa ay mayroon ka ng ganitong ideya. Maraming bagay dito ang makakakuha ng iyong atensyon. Magandang bilhin ang mga ito." Sa isang salita, agad na tumingin si Yanile kay Yan sa tabi. Kahit hindi nagsasalita, pero ang kanyang anyo ay nagpapakita ng lahat. Ang kanyang anyo ay nagpapahayag na ng lahat. Si Yanile ay labis na masaya ngayon. Nagungol siya ng bahagya at may paghamak na tinignan ang kanyang kapatid. Ang tingin na iyon ay tila nagsasabing, "Ito ay ang iyong kaibigan na kusang nagalok na bumili. Wala akong kinalaman sa pagbebenta, ha?" Si Yan ay walang magawa at umusli ang kanyang labi. Pero mabilis siyang lumapit upang, "Tingnan kung ano ang napansin mo. Sa katunayan, siya ay umaasa sa iyong kaibigan. Hindi dapat hayaan na humingi ng sobra-sobrang halaga ang ate. Kung titignan niya sa tabi, makakatulong ito upang medyo magpigil ang ate. Kung hindi man, makakatulong pa akong magpababa ng presyo." Nang makita si Yan na lumalapit, ang iba ay naglagay ng kanilang mga tasa. Lumapit sila sa direksyon ng mga istante. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kuryosidad. Hindi alam kung ano ang balak mong bilhin. Sa katunayan, alam nila ang tungkol sa mga antigong Ang mga bagay sa tindahan ay tunay na produkto. Bawat isa ay may mataas na halaga, kahit isang piraso ay nagkakahalaga ng daan-daang libo o milyon. Ang mga bisitang tinatanggap dito ay talagang mga malaking kliyente sa industriya. Alam ng lahat na dapat ay mayaman ka. Pero hindi ko inasahan na agad na bibili ng bagay ang tao pagdating sa tindahan. Dito, si Yanile ay opisyal nang pumasok sa papel bilang mayari. Siya ay tumawa ng may labis na sigla at puno ng talino. Ang kanyang mga mata ay mumiti na parang isang buwan na nakayuko. "Son, ano ang gusto mo? Maaari kitang tulungan na ipakilala. Ang aking nakababatang kapatid ay nagsabi tungkol sa iyong kayamanan kanina. Ngayon, alam na ang negosyo ay dumarating sa pintuan." Si Yanile. Si Yanile ay parang tumitingin sa isang malaking mayaman. Kailangan niyang alagaan ang ginoong ito ng maayos. Si Yanile ay lihim na nag-iisip sa kanyang isipan. Batay sa kanyang malalim na kaalaman sa mga antigong bagay, madali lang niyang maengganyo ang isang batang lalaki. Kung sakaling hindi siya masiyahan, siya pa rin. Maaari siyang ipakilala sa iba pang mga antigong bagay. Sa tindahan ng mga antigong mo, hindi masyadong marami ang iba't ibang uri. Pero ang mga antigong ay talagang kumpleto. Nang maisip ito, ang ekspresyon sa mukha ni Mu Bingyu ay hindi mapigilang maging mas masigla. Hindi mo naman pinansin ang reaksyon ni Mu Bingyu. Ang iyong tingin ay nanatili sa mga antigong iyon. Isa-isa mong tiningnan ng mabuti. Mabilis ang takbo, patuloy na lumalabas ang mga imahe sa iyong harapan. Sigarilyo. May kaunti ka ng kaalaman tungkol sa mga antigong ito. Kinuha mo ang porselana na may pastel na kulay. Sa ganitong kalapitan, makikita mo. Ang glaze ay makintab at napakabigat. Kapag hawak mo ito, napakaganda ng pakiramdam. Tumingin si Mu Bingyu sa porselana sa iyong kamay at tumingin sa presyo sa tabi ng porselana na 500,000.
Nang makita ang presyo, kumislap ang mga mata ni Mu Binyu. Nang siya ay nag-iisip na magsalita sa susunod na sandali, hindi niya inaasahan na naunahan mo siya. Tumingin ka ng seryoso kay Mu Binyu at itinuturo ang porselana sa iyong kamay. Ang porselana na may kulay na ito, may bebenta mo ba sa akin sa 300,000? Isang salita ang nagpasaya kay isang babaeng may-ari ng antique shop. Ang kanyang mukha, na parang bulaklak, ay biglang natigilan. Hindi lang si isang babaeng may-ari ng antique shop, kundi pati na rin ang nasa tabi. Si Nan at ang iba pa ay natigilan din. Sabay-sabay silang tumingin sa'yo. Si Nan ay huminga ng malalim. Tumingin siya sa'yo at sa isang sandali ay nawala ng imik. Hindi naman ganito ang pagbargain, di ba? 50,000 ang direktang inaalok na 300,000. Para na itong hatiin sa kalahati. Tumingin ka sa kakaibang ekspresyon ng mga tao. Alam mo kung ano ang iniisip nila. Ngumiti ka at hawak ang porselana na may kulay, sinabi mo sa lahat. Ito ay isang Qianlong na porselana na may kulay. Ang mga porselana na may kulay mula sa panahon ni Qianlong ay may isang katangian. Ito ay may birding glaze sa bibig o ilalim ng bagay. Nang sabihin mo ito, inikot mo ang porselana. Ipinakita mo sa lahat ang birding glaze sa ilalim. Sa katunayan, ang Qianlong na pastel na porselana ay napakaganda. Ang bilang nito sa mundo ay hindi naman masyado marami, kaya't ang presyo ay medyo mataas. Ang porselana na ito ay napakamaayos ang pagkakapreserba at ang glaze nito ay makintab. At saka, mayroon lamang itong maliit na sira, kaya't maituturing itong isang dekalidad na piraso. Ngunit ang disenyo ng porselana na ito ay masyadong karaniwan. Kaya't ang kasalukuyang presyo sa merkado ay halos 300,000. Diretso na akong magbibigay ng 300,000. Ito ay maituturing na makatarungang presyo. Ang antigong ito ay tiyak na nakuha mula sa inyong tindahan, di ba? Hindi ko sigurado kung anong presyo ang nakuha nito. Ngunit anuman ang mangyari, ang presyong ito sa merkado. Siguradong may kita rin kayo dito. Sabi nga, mas magaling ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Ang layunin ng 8 tindahan ay para kumita. Kung bibilhin ito sa presyo ng merkado, tiyak na may kita ang tindahan. Dagdag pa, ang presyo sa tindahan ay 500,000. Ito ay talagang maaaring pag-usapan. Tungkol sa presyo ng transaksyon, nakasalalay ito sa mamimili. At sa pagitan ng mamimili at nagbebenta. Ngayon, hindi ka naman kapos sa pera ngunit ayaw mong maging tanga. Ang ganitong presyo sa merkado ay para sa transaksyon. Ito ang pinakamakatarungang presyo na naiisip mo. Ang ilang mga salita mo ay talagang nagpatahimik kay Evianili. Ang taong ito ay agad na nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga powdery colors. Ang kalagayan ng porselana ay malinaw na naipahayag. Ano pa ang maaari niyang sabihin? Siya ay nag-iisip na sana ay makapagbigay pa ng higit pang impormasyon. Kung gaano ito kaganda at kahalaga. Sa katunayan, ang Qianlong powdery colors ay kilalang kaunti ang natitira. Sa pagkakataong ito, maaaring makapagtaas pa siya ng presyo. Sa anumang paraan, ang mga binibenta niya ay tiyak na mga tunay na magagandang bagay. Tungkol sa presyo, sa mundo ng mga antigong bagay may mga patakaran. Basta't nagkaroon ng kasunduan sa presyo at produkto. Kung ito ay kita o lugi, iyon ay problema na ng bawat isa. Si Yerngili ay lihim na namangha. Wow, hindi ko akalain na makikita ko ang isang eksperto. Kailangan niyang aminin na ang mga sinabi mo kanina. Ang mga impormasyong iyon ay hindi niya alam. Si Yerngili ay tumingin kay Nayet ng may pagdududa. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi. Saan mo nakuha ang ganitong kahusay na kaibigan? Diretsong inabutan siya ng hindi handa. Naunawaan ni Sien ang tingin ng kanyang ate. Walang magawa, umusod siya ng balikat na parang sinasabing hindi niya rin alam. Kung alam lang niyang ganito kahusay si Mikeson, hindi na siya dapat mag-alala na maloko ang kanyang ate sa mga kaibigan. Bahagyang kumunot si Yenili sa kanyang noo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sayo. Sa maliit na mukha ni Naiganye, may kaunting bakas ng pag-aalinlangan. Sinabi niya sa isang tono na parang nag-uusap. Ang presyo mo ay sobrang mababa, pwede bang itaas mo ito? Diretsong inilahad ni Yenili ito ng may tiwala. Tumingin siya sayo, umaasang pwede kang makipagkasundo. Talagang maganda ang bagay na ito, kaya't pwedeng tumaas ng kaunti ang presyo. Natural na nakikita mo ang iniisip ni Yenili, sabi mo na may ngiti. Talagang makatarungan na ang presyong ito. Kahit ibenta mo ito sa akin sa ganitong presyo, hindi ka mawawalan. Napakatiyak ng iyong tono. Huminto siya ng 2 segundo bago nagpatuloy sa pagsasalita. Bukod dito, marami na rin akong nabili. Marami na akong nabili. Ang mga salitang iyon ay direktang sinabi ni N. Bumalik si Yenili sa kanyang ngiti na parang bulaklak. Pati ang tono niya ay naging matamis. Kailangan mong bumili ng marami, kaya ayos lang ito. Sa wakas, kaibigan ka ng nakababatang kapatid ko. Ito ay may tuturing na presyo ng pagkakaibigan. Si Yenili ay nakahanap ng isang perpektong dahilan para sa kanyang sarili at sabay na tinanggap ang transaksyong ito. Pagkatapos, itinuro niya ang mga estante sa kanyang harapan. Nakangiti siyang tumingin sa iyo at nagtanong.
Ano pa ang gusto mong bilhin? Narinig mo ang tanong ni Yenilay. Ang iyong tingin ay umikot sa maraming istante. Pagkatapos, itinuro mo ang ilan sa mga ito. Ang lahat ay nagulat sa iyong ginawa. Lalo na ang mga mayayamang kabataan sa paligid ni Yen. Isa-isa silang napalaking mata, puno ng pagkabigla. Kanina, basta-basta ka lang pumili ng ilan. Mukhang aabot na ito ng ilang milyon. Isang babae ang sadyang pumasok at tumingin sa mga istante. Lahat ng mga antigong bagay ay may presyo sa tabi. Habang tinitingnan ng babae ang itim na mga letra sa papel, agad siyang humigop ng malamig na hangin. Grabe, ang dami agad ng lumabas. Talagang hindi nakakagulat na siya ang may-ari ng Lycan Hypercar. Ang ganitong kayamanan ay talagang nakakainggit. Ganon din ang iniisip ni Yenilay. Siya ay may malalim na kaalaman tungkol sa mga antigong bagay sa tindahan. Kung pagsasamahin ang mga ito, ang halaga ay hindi na kayang. Ang Qianlong pastel na ito ay ibinenta sa 300,000, hindi na masama. Habang ang lahat ay nagulat, ikaw ay nakapagpahinga na. Tumingin ka kay Yenilay at tahimik na sinabi. Ang mga ito, huwag nang iwanan, lahat ng nasa unang palapag ay kukunin ko. Nang bumagsak ang iyong mga salita, lahat sa lugar ay tulala. Para bang nawala sa sarili, nagtinginan ang lahat. Ang grupo ng mga mayayamang binata at dalaga ay nagmamalaki na sila ay nakakita na ng mundo. Ngunit sa unang hakbang, napaka-generous na. Ito ang unang pagkakataon na nagkikita sila. Kahit na ang kanilang sariling ama ay nandito. Hindi sila makapagsalita ng ganito kamayabang. Siguro, kapag bumili ng 1 o 2 piraso, sobrang sakit na sa puso. At itong batang si Mikeson, siya ay palaging nagsasabi na gusto niyang bumili ng ilang bagay para dalhin sa bahay bilang dekorasyon. Sa isang galaw, kinuha na ang mga produkto sa unang palapag. Ang ilang hindi kailangan ay halos hindi na mahalaga. Para bang kinuha na ang lahat. Maging si Ian ay tulala at nakatayo doon. Tinutok ang kanyang tingin sa iyo na puno ng hindi makapaniwala. Ang antas ng kayamanan ng kapatid na si Nay. Lampas na ito sa kanyang kaalaman. Siya ay nawalan na ng imik. Tanging si Ian lamang ang nakinig sa iyong sinabi. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, siya ay mumiti ng labis. Sa kanyang maganda at maliit na mukha, ang ngiti ay lalong lumalakas. CJ. Ang kanyang ngiti ay hindi na mapigilan. Si Yenilay ay nag-iisip na magsalita upang makuha ang kontrol sa transaksyong ito. Hindi niya inaasahan na bago pa siya makapagsalita, narinig na niyang nagbukas ka na. Kukunin ko ang mga bagay, pero ang presyo na ito. Tiyak na hindi pwedeng ayon sa nakasulat na presyo. Kaya't isa-isa kong ibibigay sa iyo ang aking alok. Wala kang pakialam sa abala. Pero sa isang salita, hindi ka magiging tanga. Ang mukha ni Yenilay ay may angkop ng ngiti. Alam na niya noon pa man na hindi ka makakapagbayad ayon sa nakasulat na presyo. Pero sa pananaw ni Yenilay, ikaw ay isang batang lalaki na bata pa. Kahit na may kaalaman ka sa mga antigo o kahit na dalubhasa ka. Pero gaano ka naman kahusay? Siya ay tiyak na hindi ka maaaring maging dalubhasa sa mga antigo. Sa lahat ng mga kategoryang ito, basta't makakita ka ng maling impormasyon sa ilan sa mga ito, makakakuha siya ng malaking kita. Ngayon, si Yenilay ay may mas mapanlikhang pag-iisip. Sa katunayan, ang sinabi mo kanina ay talagang nagulat sa kanya. Gusto niyang makita kung gaano talaga kalakas ang batang ito. Mukhang hindi mo napansin ang iniisip ni Yenilay. Sumunod ka sa kanya papunta sa harap ng istante. Isa-isa mong sinasabi ang iyong mga alok. Hawak ni Yenilay ang papel at lapis at ikaw ay sinulat ang iyong mga alok. Unti-unting nagbago ang mukha ni Yenilay habang patuloy mong sinasabi ang iyong mga alok. Mula sa simula na tila walang pakialam hanggang ngayon. Ang kanyang mga labi ay tila nanginginig. Nakita niya ang lahat ng mga alok na ito. Siya ay isang eksperto sa mga eksperto. Paano siya ay mahusay sa lahat ng bagay? At bawat isa ay sinasabi niya ng may kasiguraduhan. Ilang beses na niyang gustong makialam ngunit walang pagkakataon. Tara na, tapos na ang mga alok sa labas. Pumasok tayo sa loob at tingnan. Nagsalita ka at pinutol ang mga iniisip ni Yenilay. Ang dalawa ay naglakad papasok, isa sa unahan at isa sa likuran. Halos isang sulyap lang ang ginawa mo. Mukhang hindi mo na kailangan pang mag-isip. Diretsong nagbigay ng ilang presyo. Nakikinig si Yenilay sa likod na may seryosong mukha. Ang kanyang mukha ay tila madilim na parang mababasa. Ang pagkuha ng presyo ay halos makagawa ng butas sa papel. Sa oras na ito, may isang damdamin ng depresyon na nakabara sa kanyang puso. Talagang hindi makapaglabas ng salita, labis na masakit. Ang mga presyo na sinabi mo kanina ay talagang naabot na ang pinakamababa. Kahit na ito ay sinasabing pinakamababa. Ngunit kung sila ay kikilos, may kita pa rin silang makukuha. Ngunit kung ikukumpara sa karaniwang negosyo, ang kita na ito ay talagang napakaliit. Ngunit kung hindi ito ibebenta, ang napakaraming kalakal ay mananatiling nakalagay sa mga estante, hindi alam kung kailan pa ito maibebenta, parang sa susunod na taon. Kung ibebenta, talagang si Yenilay ay medyo nahihirapang lunukin ang sama ng loob.
Ang kita na ito ay masyadong maliit. Ngunit ang dami naman ay napakalaki, kaya't ito ay nakakalito. Ang pinakamahalaga ay si Yenili sa ngayon. Nakaramdam siya ng napakalaking pagkabigla. Ang dahilan kung bakit si Yenili ay matigas na pumayag sa iyong transaksyon. Ito ay dahil akala niya ang kanyang kaalaman tungkol sa mga antigong bagay ay ganap na mahusay na. Ang mga karaniwang tao ay hindi talaga katapat. Sa katunayan, ang kanyang pamilya ay henerasyon ng nasa industriyang ito. Mula pagkabata, siya ay lumaki na may kaalaman dito. Hindi niya akalain na ngayon siya ay ganap na madudurog ng mga tao. Ang sinabi mo ay sobrang tama kaya't hindi siya makahanap ng kahit anong pagkakataon para makialam. Ang sama ng loob ay nakatago sa kanyang tiyan, talagang nakakainis. Ang mga tao sa tabi, kasama si Ian, ay matagal nang nabigla sa iyong mahusay na pagsasalita. Sila ay tulala na nakatingin sa iyo. Halos hindi makapaniwala na ikaw ay ganito kahusay. Kahit na gusto nilang mag-imbento, hindi nila magagawa. Sa loob ng ganitong maikling panahon, na makapagsalita ng napakaraming iba't ibang nilalaman. Huwag nang banggitin na nakita na nila ang ekspresyon ni Yenili. Labis silang sigurado na ang iyong sinasabi ay tama. Pati si Ate Do ay medyo naguluhan na. Sila ay labis na nasasabi. Sino ba talaga ang taong ito? Sa oras na ito, tumingin ka sa isang bote sa tabi. Pinikit mo ang iyong mga mata at sinabi ang presyo. Maganda ang kondisyon nito, bagay na ilagay sa mesa bilang vase. 800,000, ito ang kukunin ko. Ang vase na ito ay talagang nakakuha ng iyong atensyon. Tumingin ka lang ng bahagya at nagpasya ng kunin ito. Matapos sabihin ang presyo, lumapit ka sa istante. Naghahanda kang alisin ang vase upang tingnan ng mabuti. Ngunit hindi ka pa nakakalapit kay Yenili. Siya ay nauna nang kinuha ang vase at niyakap ito. Mahigpit na niyayakap ni Yenili ang vase gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang kanyang buong katawan ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang nakakunot na mukha ay tila malapit ng umiyak. Tinitigan kanya ng galit at matatag na sinabi, "Hindi kita papayagang magbargay ng ganyan. Ang vase na ito ay hindi dapat ibenta sa 800,000. Si Yenili ay nakatitig sa vase sa kanyang mga bisig. Halos nagangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi ito. Ang vase na ito ay natanggap niya ng una sa kanyang tindahan. Ang presyo ng pagbili noon ay halos kapareho ng ibinigay mong presyo. Ang ilang mga salita mo kanina. Agad na napagtanto ni Yenili na ang presyo ng pagbili na ibinigay niya noon ay medyo mataas. Ngayon, labis na nararamdaman ni Yenili na siya ay pinadapa ni Nixon sa kanyang harapan. Walang-walang posibilidad na makabawi. Ang bagay na ito ay parang kanyang huling dignidad, paano ito may bebenta? Si Yenili ay nag-iisip ng masama sa kanyang isipan. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap sa iyo, puno ng di maipahayag na sama ng loob. Sabi niya sa kanyang isipan, ang masamang taong ito, hindi ko dapat ikaw ay anyayahan sa tiya. At talagang inabot pa sa iyong mga kamay. Hindi na dapat nagsimula pa lang ay makialam. At lalo na, hindi dapat maging sobrang mayabang. Sa ganitong paraan, hindi sana siya pumayag sa iyong hiling na bumili ng bagay. Ngayon, nagdulot ito sa kanya ng labis na kahirapan. Si isang babaeng may-ari ng antique shop, ate ni Ian, ay nag-iisip na puno ng galit. Pagkatapos, bigla siyang lumingon kay Ian. Ang kanyang mga mata ay tila gustong lamunin siya. Ang kahulugan nito ay halos naging tunog na umabot sa tainga ni Ian. Bakit mo dinala ang mabangis na hayop na ito? Para bang gusto mong makita ang iyong kapatid na nahihirapan? Si Ian ay natakot sa tingin ng kanyang sariling kapatid. Siya ay bahagyang napabuntong hininga. Sa kanyang isipan, tahimik siyang nag-isip na ang mga ganitong babae. Ang mga nilalang na ito ay talagang mahirap unawain. Ano bang ginawa niya at bakit siya nakagalit sa kanyang kapatid? Nakita mong si isang babaeng may-ari ng antique shop, ate ni Ian, na may hawak na vase ay may mukhang naguguluhan. Siya ay nagtanong, "Boss, ano ang ibig mong sabihin dito?" Hindi na nag-isip si Yenili at agad na nagbigay ng utos. Na itinaas ang kamay at malakas na inannounce. Hindi na ibebenta, hindi na ibebenta. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi ko maibebenta sa'yo. Huwag mong isipin na bilhin ang vase na ito. Kung talagang ibebenta ang vase sa halagang 800,000, ang kanyang mukha ay tiyak na hindi na maibabalik. Habang lalo siyang nag-iisip, lalong nadidismaya si Yenili. Yumuko siya doon habang yakap ang vase. Ang kanyang itsura ay parang malapit ng umiyak. Talagang nagpakita siya ng isang isip ng maliit na babae. Wala nang natirang anyo ng isang marangal na dalaga. Ang ganitong ganap na magkaibang bahagi ay agad nagdulot ng pagkabigla sa mga tao sa paligid. Ang mga mayayamang binata at dalaga ay napako ang mga mata. Halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, na ito ay si NJN. Ngunit sa gitna ng pagkabigla, nakita nilang pinipilit si N. At sa ganitong kalagayan, sila ay nagalala. Ang lahat ay sabay-sabay na tumingin sa iyo at sa isip nila ay nag-iisip. Ang pangunahing salarin na ito, si ate na ganitong kagandahan ay kayang pilitin. Sobrang hindi ito marunong pahalagahan sa mga babae.
Agad na umatras ang lahat ng tao ng 2 hakbang. Pati si Ian ay lumayo sa'yo. Ako naman ay nag-aalaga sa negosyo ninyo. Ano ang ibig sabihin ng ganitong itsura? Napabuntong hininga ka sa kawalang magawa at tumingin muli. Tignan mo, nakatungtong pa rin si isang babaeng may-ari ng antique shop doon. Umusog ka, umupo sa tabi niya at nagbigay ng kaunting aliw. Anong ginagawa mo, maliit na boss? Hindi ko nabibilhin ang boteng ito, di ba? Ang negosyo ay tungkol sa pakikipagkalakalan. Kung sa tingin mo ay hindi makatuwiran, pag-usapan natin ng dahan-dahan. Hindi alintana ni Binyu ang sinabi mong siya ay nag-aasta ng bata. Kinuha lang niya ang bahagi ng iyong sinabi na nais niyang marinig. Nang marinig niyang sinabi mong hindi ka nabibili, dahan-dahan siyang tumayo. Mahigpit niyang niyakap ang hawak na vase. Isang mukha ng pagbabantay ang nagkumpirma. Ito ang sinabi mo, hindi ka nabibili ng vase. Tumango ka na may ngiti. Nakahinga ng maluwag si Yengili nang makita ang iyong ginawa. Maingat na ibinalik ang vase sa estante. Tila talagang napanatili ang dignidad. Ang emosyon ni Yengili ay bumalik din ng kaunti. Dito, tumingin ka kay Yengili at sinabi ng direkta. Sige, hindi na kita tatakutin, bibilhin ko na lang ang mga ito. Pagkatapos sabihin yon, bigla kang tumingin kay Yengili at itinaas ang kilay. Sa usapan, boss na bata. Bumili ako ng napakaraming bagay mula sa tindahan nyo, hindi naman ito maliit, di ba? Bibigyan kita ng pagkakataon, magpakita naman kayo sa tindahan. Malalim na huminga si Yengili at nagmatsyag sa'yo. Ang ibig mong sabihin ay bigyan ng regalo na malaki. Boss na bata, ikaw pa rin ang mahusay sa negosyo. Ikaw ay isang taong may pangunawa. Nang marinig mo ang sinabi ni Yengili, bigla kang ngumiti ng masaya. Nagsalita ka na may ngiti. Pero ito ay itinuturing na isang tiyak na pahayag. Grabe, wala kang kahit anong premium. Sa huli, kailangan ko pang magdagdag ng isa. Grabe, talagang matigas ka. Si Yengili ay talagang napatawa at naiinis sa sinabi mo. Tumingin siya sa iyo na nakapikit ang mga mata at napansin. Talagang isang lipunan ng batas ito. Kung hindi lang ipinagbabawal ng batas, talagang gusto niyang patayin ang taong ito. Kuya, wala ka talagang kahit kaunting pera na ibinibigay sa amin. Kumita ka pa at kailangan ko pang magdagdag ng isang bagay. Sinabi ni Yengili na may galit sa boses. Nang marinig mo ito, hindi ka lang basta umoo. O, kung ganon, hindi na ako bibili. Ang galing, parang pinigilan mo ang aking pulso. Kahit nagalit si Yengili sa loob. Pero agad siyang nagpalit ng ngiti. Sinikap niyang magmukhang maganda at maayos. Huwag, nagbibiro lang ako. Hindi ba't isang dagdag lang ito, ibigay na lang. Kahit na hindi mo sabihin, kailangan naming ipakita ang ganitong kalaking. Antique shop din ay kailangang magpakita, hindi ba? Habang nagsasalita si isang babaeng may-ari ng antique shop, ibinaba niya ang kanyang mga mata at nagisip. Kumuha siya mula sa isang drawer sa loob ng silid. Isang masining na kahon ng kahoy. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng kahon at lumabas ang mga bagay sa loob. Makikita sa loob na tahimik na nakahiga ang isang maliit na jade pendant. Maganda ang kalidad ng jade. Ang pinakakapansin-pansin ay ang inukit na dragon at mga ulap sa jade. Ang pagkakaukit ay talagang napakataas ng kalidad. Ang dragon ay tila buhay na buhay, parang maaari itong sumakay sa ulap anumang oras. Dito, si Ian ay tumingin sa jade pendant at agad na. Lumaki ang kanyang mga mata at sumigaw. Ate, ito ba ang ibibigay mong regalo sa aking karawan? Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Ian. Sa susunod na sandali, nagbigay si isang babaeng may-ari ng antique shop ng isang tingin. Natakot si Ian at agad na isinara ang kanyang bibig, hindi na naglakas ng loob na magsalita. Nakita mo ang jade pendant at nagustuhan mo ito, kaya't kinuha mo ito. Sa sandaling humawak ka sa jade pendant, biglang lumitaw ang isang liwanag sa harap mo. Nakita na may isang napakagandang babae na gumastos ng 800,000 yuan para sa host. Na-activate ang kakayahang kumain ng masarap na pagkain. Random na 1,000 beses na rebate na gantimpala ng 80 milyon, pakisuyong tingnan. Habang tinitingnan ang nilalaman sa liwanag, napakunot ang iyong noo. Mabilis na kumislap ang isang piraso ng kasabikan sa iyong mga mata. Ito ang talagang gusto mo. Pero akala mo ay makakakuha ka ng 10 milyong beses na rebate. Hindi ba't parang makakalipad ka na agad? Hindi ko akalain na ganito lang ang multiplier. Mababa lang, 1,000 beses lang. Napabuntong hininga ka sa iyong isipan. Pero okay na rin ito, sa wakas ay kumita ka ng malaki, hindi ba? Para bang nag-self-service ka sa mga bagay na ito? Dapat ay marami pang kita dito. Isang ngiti ang lumitaw sa iyong mga labi. Tumingin ka sa tabi kay Yengili at mumiti. Sige, bilangin natin ang mga presyo na ibinigay ko dati. Magkano lahat, babayaran ko sa'yo. Nang marinig niyang kailangan mong magbayad, si Yengili ay sa wakas ay nagkaroon ng ngiti sa kanyang magandang mukha. Hawak niya ang calculator at mabilis itong pinindot na gingay. Pagkatapos ng ilang sandali, inangat niya ang calculator at inalog ito sa harap mo. Ito na ang pinakamababang presyo, hindi ko na ito babawasan. Tingnan mo, check ba o credit card?
Tumingin ka sa maliit na kamay na nakaturo sa harap mo. Agad na inabot ng maliit na kamay ang credit card. Basta iswipe mo na lang. Mabilis na naswipe ni Yenili ang card. Para bang natatakot siyang kung mababagal siya ng isang segundo. Si Mikeson ay magbabago ng isip. Nakikinig sa tunog ng pagprint mula sa ES machine. Direkta mong ginamit ang iyong isip upang ilabas ang system panel at tumingin pataas. Tumingin sa itaas sa halos 79 na milyon na balance. Ang puso mo ay puno ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Saan ba ito para lang gumastos at bumili ng mga bagay? Para bang ito na ang iyong unang negosyo? Para sa mga karaniwang tao, kahit nasa negosyo, mahirap itong simulan. Ang laki ng perang ito na natanggap mo. At saka, cash ang unang pumasok ngayon. Ang maliwanag na gantimpala ay talagang kaakit-akit. Hindi nabawasan ang ngiti sa iyong mukha. Sa ganitong pamimili, hindi ka talaga nagmamadali na bumalik muli. Sa pag-iisip na ito, tumingin ka sa tabi na tulala. Si NAN ay tila lalong kaakit-akit sa kanya. Ang pagkakaibigan na ito ay talagang maganda, sobrang sulit. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa iyo, habang maginhawa kang nagbabayad. Ang kanilang mga mukha ay talagang nagulat. Lalo na nang makita ang resibo mula sa ES machine. Ang mga mata nila ay tila napatitig. Grabe, Nixon, sobrang yaman mo naman. Agad-agad siyang bumili ng halos 40 milyon. Anong klaseng pamilya ang may ganitong mga antigong bagay? Ibinigay ni Yenili ang resibo mula sa ES machine sa iyong harapan. Habang tinitingnan ang perang pumasok siya, ang kanyang pakiramdam ay agad na bumuti, kahit na ang kita sa bawat isa ay hindi mataas. Pero ang dami nito kapag pinagsama-sama ay talagang kahanga-hanga. Sa taong ito, sa transaksyong ito, mukhang magiging napakaganda ng buong libro ng mga account. At maganda rin ang iyong pakiramdam. Ang iyong tingin ay umikot sa loob ng bahay. At pagkatapos ay tumingin kay Yenili at nagtanong, "Tama, nakita kong may ikalawang palapag kayo dito. Madali bang umakyat para tingnan?" Tungkol sa mga antigong bagay sa ikalawang palapag. May kaunting inaasahan sa iyong puso. Si Yenili ay tumango nang marinig ang iyong sinabi. "Sige, dadalhin kita para tingnan." Nang pag-usapan ang mga bagay sa kanilang ikalawang palapag, si Yenili ay hindi napigilang magpakita ng kaunting pagmamalaki sa kanyang mukha. Bagaman ang ekspresyong iyon ay mabilis na nawala. Ngunit nahuli mo pa rin ito ng madali. Itinaas mo ang iyong kilay at sinundan si Yenili. At sabay kayong umakyat patungo sa itaas.